Si Seika ang pinakamalakas na exorcist na nabubuhay hanggang sa siya ay ipagkanulo, kaya't pinilit niya ang sarili na mamuhay ng mapayapa. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang magising siya sa mga kapangyarihan mula sa kanyang nakaraang buhay, kaya sinimulan niyang durugan ang mga kaaway sa araw at ang mga babae sa gabi. Nagsimula ang kwentong ito ilang taon na ang nakalilipas sa isang mundo kung saan si Seika ay isang napakalakas na exorcist. Gayunpaman, dahil sa labis na kapangyarihan na natamo niya, natakot ang mga tao sa kanya at ipinadala ang kanyang paboritong estudyante upang tapusin siya. Dahil dito, napagtanto ni Seika na mayroon pa rin siyang kahinaan, kaya gumamit siya ng isang malakas na reinkarnasyon spell upang magsimulang muli sa isang bagong mundo. Matapos ipanganak muli sa pamilya ng isang makapangyarihang duke, inilagay siya ng ama ni Seika na si Blaze sa isang magic circle upang malaman ang kanyang magic affinity. Matapos mabaigo si Seika na matrigger ang alinman sa mga elemento, sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid na si Glay na siya ay isang walang silbing talunan na pinalad lamang na ibahagi ang kanilang apelyido dahil hindi ito maitago ni Blaze sa kanyang pantalon. Gayunpaman, alam ni Seika na hindi siya maaaring gumamit ng mahika dahil magagamit pa rin niya ang kanyang mga kapangyarihang magpalayas ng demonyo mula sa kanyang nakaraang buhay, kaya lumabas siya at ginawang mga hayop ang ilang leaf shikigami. Pinapanta ang mga ito upang matuto ng higit patungkol sa bagong mundong ito. Pagkalipas ng mga taon, kaarawan niya na, ngunit walang nagdiriwang nito dahil ang kanyang ina ay isa sa mga kabit ni Blaze, at tinatrato pa rin siya na parang isang iligal na alipin. Isang araw, habang nagpasya si Blaze na sanayin si Glay at ang kanyang panganay na anak na si Raft, tinanong ni Seika kung maaari ba niya silang panoorin at sa wakas ay pinayagan. Si Raft ang unang sumugod sa isang target, at pagkatapos gawin din ito ni Glay, sinimulan niyang kulitin si Seika, tinatanong kung gusto niya ng pagkakataon para patunayan ang kanyang halaga sa kanilang ama. Sinubukan siyang pigilan ni Raft, ngunit pumayag si Seika, at pagkatapos kunin ang wand ni Glay, lumikha siya ng isang asul na apoy na ganap na naglipol sa target. Matapos malaglag ang panga ni Blaze sa gulat, sinabi niya na may mga bihirang kaso kung saan ang mga taong ipinanganak na walang mahika ay natututong gumamit ng malalakas na spell. Dahil dito, tinanong ni Seika kung maaari siyang mag-aral ng mahika sa maharlikang akademya na papasukan ng kanyang mga kapatid, ngunit tumanggi si Blaze at sinabing tanging isang tutor lamang ang makukuha niya. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy na natututo si Seika hanggat maaari tungkol sa bagong mundong ito. Kalaunan, lumakas siya ng sapat upang ipatawag ang isa sa mga makapangyarihang Ayashiki na nagngangalang Yoki, na kanyang nasakop sa kanyang nakaraang buhay. Pagdating ni Yoki, tuwang-tuwa siyang tumalon sa kanyang mahiwagang launcher at nagsimulang magsalita tungkol sa kung gaano niya ito namimiss. Upang maiwasang mabunyag, naisip ni Seika na pabalaykan siya, ngunit pagkatapos ay nagbago siya bilang isang pamilyar na Zoro at nangakong mananatili siyang nakatago sa lahat ng oras. Kinabukasan, nakita ni Seika si Glay na sinasabihan si Yefa na pumunta sa kanyang silid mamaya para sa isang espesyal na pagsasanay, kaya pumasok siya upang protektahan siya at madaling hinaranggan ang kaawa-awang suntok ni Glay. Pagkaalis ni Glay, nagpasalamat si Yefa kay Seika bago humingi ng tulong at dinala siya upang makita ang isang sugatang nilalang. Gusto niya itong iligtas, ngunit pinaalis ni Seika ang tingin niya para magamit niya ang isang malakas na spell ng transference. Matapos umalis ang nilalang, sinimulang purihin ni Yefa si Seika, ngunit naramdaman niya na mayroon din itong mga kakayahan. Agad na sinubukan ni Yefa na pagtawanan ito, ngunit nang sabihin sa kanya ni Seika na itigil na ang pag-arte, tinawag niya ang isang grupo ng mga lumulutang na orb na tinatawag na elemental at ipinaliwanag na minsan ay tinutulungan siya ng mga ito sa mga gawain. Dahil dito, napagtanto ni Seika na mayroon siyang sapat na kapangyarihan para maging kakampi niya, kaya tinuruan niya ito kung paano kontrolin ang isang elemental na apoy. Pagkatapos ay ginugol nila ang mga sumusunod na buwan sa pagsasanay tuwing magkakaroon sila ng pagkakataon. Pagkalipas ng halos isang taon, tiniis ni Seika ang isa pang walang kapantay na kaarawan, ngunit habang papasok siya, hinaranggan siya ni Glay at Raft upang tanungin kung gusto niyang sumali sa kanilang pagsasanay sa espada. Sinabi ni Glay na dapat siyang matuwa dahil tanging ang hukbo lamang ang tatanggap ng isang walang kapangyarihang talunang tulad niya. Nang sandaling iyon, sumugod ang mga katulong upang sabihin sa kanila na isang malaking halimaw ang papunta diretso sa estate.
Matapos nilang buksan ang mga bintana at mapagtanto na ito ay isang napakalakas na halimaw na tinatawag na Elderno, nagsimulang tumakbo si Glay para sa kanyang buhay. Habang sinasabi ni Raph sa lahat na pumasok-papasok sa mansyon, si Seika naman ay tumakbo palabas dahil nasa panganib si Yefa. Mabuti na lang at ginamit niya ang elemental na apoy upang harangan ang atake ng halimaw, na ikinagulat ni Seika. Habang nakakarating siya sa ligtas na distansya, inakay ni Seika ang Elderno sa harap ng estate. Nakita ito ni Raph at inakala niyang malapit ng mabigyan ng maagang libing si Seika, ngunit pagkatapos ay nagpakawala si Seika ng isang nakalalasong apoy na pumaslang sa halimaw. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, sinimulang purihin ng lahat sa mansyon si Seika habang patuloy na binabasa ni Glay ang kanyang sarili sa ilalim ng mesa. Nakabalik si Blaze sa oras upang makita ang maalamat na pag-atake ni Seika, kaya nagdaos siya ng isang piging upang ipagdiwang ito. Habang kumakain sila, tinanong niya si Seika kung paano niya nalaman na gamitin ang apoy na may lason, at sinabi ni Seika na nabasa niya lang ito noon. Pinuri ni Blaze ang kanyang mga pagsisikap at nagpasyang gantimpalaan siya, kaya humingi ng pahintulot si Seika na mag-aral sa Ladonia Academy of Magic. Matapos maalala ang lahat ng oras na nakita niya si Seika na nag-aaral, pinagbigyan ni Blaze ang kahilingan, na ikinagulat ni Glay, na agad na sinubukang makipagtalo tungkol dito. Nang sandaling iyon, tinanong ni Seika kung maaari ring sumunod si Yefa sa kanya sa akademya, ngunit tumanggi si Blaze dahil wala siyang talento sa mahika. Gayunpaman, pagkatapos humingi ng pagkakataong patunayan ang kanyang kapakinabangan, sinabihan ni Seika si Yefa na gamitin ang mga elemento ng apoy tulad ng kanilang ginagawa. Matapos niyang matagumpay na magamit ang isang mid-rank flame spell, pumayag si Blaze na payagan din siyang pumunta sa akademya. Agad na ipinaalala sa kanya ni Glay na ang kanilang pamilya ay hindi pa nagpadala ng dalawang anak na lalaki sa parehong landas at siya ang unang nabigyan ng pahintulot na mag-aral sa akademya. Sumang-ayon si Blaze na hindi maaaring gawin ng magkapatid ang parehong bagay, ngunit sinabihan niya si Glay na sumali sa hukbo dahil mas marami siyang kalamnan kaysa utak. Sa galit, ikinatuwiran ni Glay na mas karapat-dapat siyang pumasok sa akademya kaysa kay Seika hanggang sa ituro ni Blaze ang paraan ng kanyang pakikisalamuha sa kanyang mga kaibigan noong nakaraang taon. Hinamon ni Glay si Seika sa isang tunggalian upang magpasya kung sino ang mag-aaral sa akademya. Matapos tanggapin ni Seika, nagpasya si Blaze na idaos ang tunggalian sa tanghali bukas, at hindi sila pinapayagang gumamit ng mga high-level spell or totoong espada. Pagkalipas ng ilang oras, tinanong ni Yoki si Seika kung naghahanda ba siya ng bagong Shikigami para sa isang buhay na Glay, ngunit sinabi niyang hindi iyon aabot doon. Matapos marinig ang katok sa pinto, binuksan niya ang pinto at nagulat nang makita si Raph, na nagbigay sa kanya ng regalo sa kaarawan. Humingi rin ng paumanhin si Raph dahil sa hindi pagiging mas mabuting kuya sa mga nakaraang taon at sinabing hindi lang niya alam kung paano makipag-usap ng maayos. Matapos tanggapin ni Seika ang paghingi ng tawad, hiniling din ni Raph sa kanya na huwag nang masyadong mag-alala kay Glay bago umalis. Bumalik si Seika sa kanyang kama dala ang glass pen at nakinig kay Yoki, na umamin na hindi kasing sama ni Raph ang ibang mga talunan sa pamilyang ito. Pagkatapos lang, may naramdaman si Seika at sinabihan siyang magtago bago bumukas ang mga bintana gamit ang isang malakas na wind spell. Si Glay pala, at gusto na niyang magkaroon ng tunggalian ngayon, kaya sinalubong siya ni Seika sa labas at tinanong kung gusto ba talaga niyang gawin ito. Matapos sabihin kay Seika na kalimutan na ang akademya, sinabi ni Glay na kailangan nilang magpatuloy hanggang sa tanggapin niya ang pagkatalo at isuko ang akademya. Sinabi rin niya na maswerte si Seika na dumating ang Elderno sa tamang oras para magmukha siyang malakas. Sa sandaling pumayag si Seika sa tunggalian, pinakawalan ni Glay ang isang high-rank flame spell, ngunit tinanggap ito ni Seika na parang isang walang kabuluhang kiliti. Habang umaatake si Glay gamit ang mas malalakas na spell, lumikha si Seika ng isang magaan na harang upang harangan sila bago gumamit ng Shikigami upang tuluyang abalahin ang katawan ni Glay. Pagkatapos ay lumikha siya ng pakiramdam ng bali sa braso hanggang sa sumuko si Glay at nawalan ng malay. Nang sabihin ni Yoki na maaaring mapanganib na panatilihin siyang buhay pagkatapos gamitin ang ilan sa kanyang tunay na kapangyarihan, ipinaalala ni Seika sa kanya na nagmakaawa na si Raph sa kanya na huwag nang mag-abala sa talunang kapatid na ito. Pagkatapos ay naalala niya noong tinawag siyang maswerte ni Glay at ngumiti dahil mahigit 6 na buwan na niyang pinaplano ang gabing ito.
Noon, ipinatawag niya ang isa pang makapangyarihang Ayashaki na nagngangalang Band at inatasan siyang hanapin ang Elderno at palayasin ito mula sa pugad nito. Habang binubuhat niya si Glay, tinanong ni Yoki kung bakit hindi na lang niya kinukuha ang anumang gusto niya dahil mahihina ang mga tao sa mundong ito. Kaya ipinaalala ni Seika sa kanya na ang mga mahihinang tao rin ang tumalo sa kanya noong nakaraang buhay. Sa pagkakataong ito, gusto niyang maging isa sa kanila at matutunan ang lahat ng posible upang matiyak na hindi na siya muling matatalo. Pagkalipas ng ilang linggo, naghanda sila ni Yefa para sa kanilang paglalakbay patungong Ladonia, at napansin ni Raft na hinayaan niya si Yefa buong gabi sa pag-aaral. Matapos may parating ni Raft ang isang mensahe mula kay Blaze, sumakay sila sa karwahe, at binigyan ni Seika si Yefa ng kwintas na puno ng mga mahiwagang bato upang makaakit siya ng mas maraming elemento sa kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang araw, nagkasakit si Seika dahil sa sobrang tagal sa paglalakbay, ngunit sinabihan siya ni Yefa na magsaya dahil sa wakas ay nasa labas na sila ng lungsod ng akademya. Di nagtagal pagkatapos nito, nakahanap sila ng tuluyan na matutuluyan, at sinabi ni Seika kay Yefa na binigyan siya nito ng kwarto katabi ng kwarto niya para hindi na ito mag-alala tungkol sa matutuluyan. Gayunpaman, matapos ipaalala sa kanya na personal na alipin na niya ito ngayon, tinanong ni Yefa kung dapat ba siyang bumisita sa kwarto nito ngayong gabi. Inisip ng talunang bida na pinag-uusapan niya ang mga plano sa hapunan, kaya sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil busog na ito. Pagkaalis niya, nagalit si Yoki at sinabing sinusubukan lang ni Yefa na subukan ang launcher nito. Ngunit hindi ito pinansin ni Seika at sinabing imposibleng malaman niya kung ano ang gusto ni Yefa. Iginiit ni Yoki na gusto lang niyang magpakasaya, at sinabihan si Seika na gumugol ng oras sa pag-aaral tungkol sa mga babae dahil malinaw na wala siyang ideya kung ano ang gagawin niya sa akademya. Kinabukasan sa akademya, napansin ni Seika ang isang pool ng mahika ngunit nagpasya siyang balewalain ito upang masimulan na nila ang pagsusulit. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng tagasuri, si Karen, kung paano sila sinusuri ng magic orb batay sa mga elementong may affinity sila. Matapos ilagay ni Yefa ang kanyang kamay at paandaran ang mga elemento ng hangin at apoy, inilagay ni Seika ang sa kanya at nabigong gisingin ang alinman sa mga elemento. Agad siyang inakusahan ng ibang mga estudyante ng paggamit ng mga koneksyon ng kanyang pamilya upang makapasok sa akademya, na ikinagalit ni Yefa. Sa sumunod na sandali, isang karaniwang tao na nagngangalang Amyo ang lumapit at muntik ng pasabugan ang orb gamit ang kanyang nakatagong mahiwagang kakayahan para lang matulungan si Seika na malampasan ang puntong ito. Habang naglalakad siya palayo, nagpasalamat siya rito, ngunit sinabihan siya nitong iligtas ito dahil kinamumuhian din niya ang mayayamang maharlika na gumagamit ng mga koneksyon para talunin ang sistema. Matapos niyang sabihan itong lumayo sa kanyang daan at umalis, napagtanto ni Seika na siya ay isang taong kilala niya sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos nilang makumplito ang mga nakasulat na pagsusulit, nag-alala si Yefa na baka hindi siya makapasa, kaya sinabihan siya ni Seika na mag-focus sa praktikal na pagsusulit. Pagkatapos ay nakita niya si Amyo na naglalakad na may dalang espada, at ito ay nagpa-curious sa kanya dahil napakalakas na nito kahit wala ito. Pagkalipas ng ilang minuto, lahat sila ay tumungo para sa praktikal na pagsusulit, at ipinaliwanag ng guro, si Cordell, na aatakehin nila ang pinakamaraming target hanggat maaari gamit ang kanilang mga kakayahan. Matapos gamitin ng isang grupo ng mga estudyante ang mga elementong gusto nila, lumapit si Yefa at ginamit ang elemental na apoy para sunugin ang kanyang target. Ikinagulat na ito ng lahat ng nanunood dahil napakababa ng kanyang antas ng mahika, ngunit mas lalo pa siyang gumawa ng isang malakas na spell ng hangin na tuluyang nagwasak sa susunod na target. Nang makita ang gulat sa mukha ng lahat, humingi siya ng paumanhin sa ginawa niya ng sobra at tinanong si Seika kung maganda ba ito. Pilit na pinipigilan ni Seika ang kanyang mga luha dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas ang kanyang estudyante sa maikling panahon. Dahil doon, lumapit siya para sa kanyang pagkakataon, at inaasahan ng lahat ang isang nakakahiyang pagpapakita dahil wala siyang anumang mahiwagang kakayahan. Gayunpaman, nang gamitin niya ang kanyang asol na apoy upang sindihan ang unang target, nalaglag ang kanilang mga panga sa lupa dahil sa gulat. Bahagya namang natigilan si Seika at ginawang kristal ang susunod na target gamit ang isang spell na hindi pa nakikita ni Cordell noon. Sa pagkakataong ito, tumawag si Cordell ng timeout at tinanong kung ano ba talaga ang ginawa niya,
kaya gumawa si Seika ng pangalan para sa spell dahil hindi niya masabi sa kanila kung ano talaga ang ginawa niya. Para sa kanyang huling target, sinimulan ni Seika ang waterbending na parang kaka-unlock lang niya ng avatar state at umakto na parang isang simpleng paraan lang. Habang nagtataka si Cordell at ang ibang mga estudyante kung anong klaseng tao siya, si Yefa naman ay nasa sabik na makitang sa wakas ay napanatag na ng kanyang napakalakas na kapangyarihan ang mga napupuot sa kanya. Nang araw na iyon, nakipagkita si Karen kay Cordell upang pag-usapan ang pagsusulit, at pagkatapos niyang ipaliwanag ang ginawa ni Seika at Yefa, nagulat siya dahil ang kanilang mga kakayahan ay hindi dapat maging posible para sa mga taong may mababang mahika. Gayunpaman, sinabi ni Cordell na ang pinakanakakagulat ay ang kanyang estudyanteng si Amyo, na madaling sum-iron ang mga target gamit ang bawat elemento. Dito, sinabi ni Karen na maaaring siya ang bayani mula sa mga alamat na nakatakdang talunin ang hari ng demonyo. Ilang araw pagkatapos nito, inilabas ang mga resulta, at nagulat si Seika nang makitang nasa ibaba siya ni Yefa. Lumipas ang maraming araw, at sa wakas ay natanggap nila ang opisyal na pagtanggap bilang mga estudyante ng akademya. Nang gabing iyon, nagpakita sila para sa seremonya ng pagpasok, ngunit nakita ni Yefa ang isang grupo ng mga madilim na elemento na lumilipad sa paligid. Nagpasya silang sundan sila at nakakita ng isang malaking bilog ng mahika, na nagparamdam kay Yefa ng pagkabalisa. Alam din ni Seika na may nangyayari, kaya sinabihan niya si Yefa na huwag pansinin ito habang palihim na naglalabas ng isang Shikigami upang bantayan ito. Ilang minuto ang lumipas, sumama sila sa lahat ng nasa bulwagan, at habang kumakain si Seika, umakyat si Amyo sa pwesto upang tawagin ang lahat bilang kanilang kinatawan para sa taon. Doon, naramdaman ni Seika na umaaktibo ang Magic Circle at inihanda ang sarili para sa isang laban bago pa man pumasok ang isang grupo ng mga mababang uri ng demonyo sa mga pinto. Habang nag-aalala ang lahat, sinubukan ng ilan sa mga guro na labanan ang mga demonyo at halos mapunit, ngunit hinaranggan ni Amyo ang atake at sinabihan ang mga mahihina na tumakbo. Habang nilalabanan niya sila, napansin ni Seika na mas mabagal ang paggalaw ng mga demonyo kaysa sa nararapat, na nagsasabi sa kanya na may kumokontrol sa kanila sa malapit. Gamit ang Shikigami mula kanina, nakita niya ang caster at sinabihan si Yefa na tumakbo kung hindi niya kayang lumaban dahil kailangan niyang humawak ng negosyo. Gamit ang isang teleportation spell, naabutan niya ang demonyo, na pinuri siya dahil sa pagkakaroon ng sapat na lakas ng loob na harapin siya ng mag-isa. Gayunpaman, tinawag pa rin niya si Seika na walang isip at nagpadala ng 3 demonyo para habulin siya. Matapos madaling tapusin ang unang dalawa, sinliyohan ni Seika ang pangatlo para sa kanyang personal na paggamit kalaunan. Dahil dito, napagtanto ng demonyong si Gol na hindi siya nakikipag-ugnayan sa isang karaniwang estudyante. Habang patuloy nang umingiti si Seika, nagpakawala si Gol ng sunod-sunod na pag-atake, ngunit madaling naiwasan ito ni Seika hanggang sa i-teleport ni Gol ang isa sa mga espada at muntik nang matanggal ang ulo ni Seika. Nang maramdaman ang panganib, nagpasya si Seika na mag-focus sa sarili, ngunit matapos niyang maiwasan ang isa pang pag-atake, nag-teleport si Gol at inatake ang isa sa mga braso ni Seika habang ginagawa ito. Sa kabila nito, ngumiti lamang si Seika at sa wakas ay tinanong si Gol kung ano ang gusto nito. Pagkatapos ay sinabi ni Gol na pinagbabantaan niya ang maalamat na bayani na nakatadhana upang talunin ang Demon King. Tinanong ni Seika kung ang tinutukoy niya ay ang mga kwentong naipasa sa mga nakaraang taon, ngunit tinawag siya ni Gol na isang talunan dahil sa pag-aakalang ang alamat ay gawa-gawa lamang. Tiniyak niya kay Seika na ang bayani ay totoo at sinasabing isang babaeng malakas na may pulang buhok. Dahil dito, nabigkas ni Seika ang pangalan ni Amyo, kaya nagpasalamat si Gol sa kanya sa pagpapadali ng paghahanap. Pagkatapos ay hiniwa niya ang ulo ni Seika at muling pinuri ito sa pagiging isang mahusay na mandirigma. Gayunpaman, nang tumalikod siya upang umalis, naka-recover si Seika na parang walang nangyari. Agad na tumama si Gol ng isa pang malakas na atake, ngunit muling nabuhay si Seika, kaya nangako si Gol na magpapatuloy hanggang sa tuluyan na siyang matamba. Ngunit sa pagkakataong ito, umatake si Seika gamit ang isang malakas na spell ng tubig bago tinawag ang isang kidlat na Ashiki upang tapusin ang trabaho. Sa kabila nito, nakaligtas si Gol at nagawang tusukan ang katawan ni Seika, ngunit ito ay plano lamang ni Seika para mapalapit siya ng sapat.
Matapos siyang pahinain, ipinatawag ni Seika ang Mizuchi, isang napakalakas na dragon na Ayashiki, na siyang naging mabilis na merienda sa gabi para sa demonyo. Sa sumunod na sandali, napagtanto ni Seika na gustong tumakas ng Mizuchi, kaya pinakawalan niya ang kanyang mga Shikigami para hilahin pabalik ang nagngangalit na dragon sa dimensyon ng kulungan nito. Matapos sa wakas ay magpakita si Yoki at ipaliwanag na nagtago siya para maiwasan ang pagpigil sa kanya, bumalik sila sa party hall, kung saan pinagpatong-patong ni Amyo ang lahat ng mga demonyo na parang mga domino. Nang makita ito, napagtanto ni Seika na gusto lang niya itong protektahan mula sa mga anino upang makuha niya ang atensyon bilang pinakamalakas sa mundong ito. Isang buwan pagkatapos ng pag-atake ng demonyo, nagpakita si Seika sa akademya, para lang agad na salubungin ni Yefa. May isang layunin si Seika sa bagong buhay na ito, na makipagkaibigan sa isang taong malakas at umani ng mga benepisyo tulad ng isang tipikal na linta. Sinubukan niyang makipagkaibigan kay Amyo dahil ito ang huling pinuno ng mga estudyante sa ngayon. Kaya, binati niya ito, ngunit napakasungit ito at hiniling na tumahimik na lang habang buhay. Nagpatuloy sina Seika at Yefa sa paglalakad papunta sa klase nang biglang may nagpakita na palayok sa itaas nila at natamba. Halos maluto na sila, literal, hanggang sa gumamit si Seika ng isang uri ng substitution jutsu na papel para ay teleport sila palabas sa tamang oras. Lumabas si Propesor Cordell mula sa kanyang bintana at humingi ng tawad sa paglalaro sa kanyang pagkain, ipinaliwanag na ito ay isang nakakasuklam na halo ng dugo ng halimaw at mineral para sa kanyang pananaliksik. Sinubukan niyang igalaw ito gamit ang mahika, ngunit nabigo dahil gumagamit siya ng mahika ng liwanag, kaya hindi talaga siya ang pinakamatalino sa dark magic. Humingi siya ng tawad muli at umalis. Kaya, sina Seika at Yefa ay pumasok sa klase. Sa klase, sinabi ng propesor na malapit na ang anibersaryo ng akademya. Kaya, ang nangungunang dalawang estudyante, sina Amyo at Yefa, ay kailangang tumulong sa isang ritual. Kailangan nilang dalhin ang bagong listahan ng mga estudyante sa isang templo sa kagubatan at ipabless ito. Naisip ni Seika na mapanganib ito, naalala ang laban sa mga demonyo doon, at tinanong kung ano ang mangyayari kung tumanggi ang isang estudyante, at sinabi ng propesor na kung ganoon nga, siya ang susunod sa pila. Sinabihan ni Seika si Yefa na isuko ang kanyang pwesto, na ikinagulat ng ibang mga estudyante, ngunit sinabi niya na ang isang alipin ay hindi dapat humawak ng isang bagay na ganito kahalaga. Pagkatapos ng klase, humingi siya ng tawad kay Yefa, at napagtanto nito na sinusubukan lang nitong alisin ang atensyon kay Amyo, na unti-unting kinaiinisan ng lahat pagkatapos ng laban sa mga demonyo. Iniisip ni Yefa kung si Amyo ba ang tipo niya, at sinabi ni Seika na sinusubukan lang niyang maging kaibigan niya dahil siya ang pinakamalakas. Nagseselos si Yefa at sinabing kaya rin niyang maging malakas, ngunit ipinaliwanag ni Seika na si Amyo ay magiging napakalakas na katatakutan at kaiinisan siya ng lahat ng sabay. Pagkalipas ng ilang araw, nakuha ni Seika ang roster at tumungo sa kagubatan kasama si Amyo. Naghinala si Amyo, iniisip na nire-read siya nito kahit nakasama niya si Yefa, ngunit sinabi ni Seika na hindi lang ito pagkakaunawaan at walang nangyayari. Kaya, tiyak na hindi siya bumubuo ng isang harem ng mga makapangyarihang salamangkero. Biglang sumakit ang ulo ni Amyo, at napansin ni Seika ang isang magic circle, na biglang humila sa kanila sa isang piitan. 3 lizard men ang nagpakita, ngunit sinugod sila ni Amyo gamit ang isang fireball at pinawi sila na parang isang bot warm-up. Isang ogre ang sumulpat sa likuran niya habang abala pa rin siya sa aura farming, ngunit agad na binasag ni Seika ang ulo nito gamit ang isang kahoy na haligi bago pa man mawala ang anumang aura sa labanan. Nagtaka si Amyo kung saan niya nakuha ang spell na iyon, kaya sinabi niya sa kanya na pagsasanay ito ng lamp probe. Pagkatapos nito, sinimulan nilang galugarin ang piitan, at binigyang liwanag ni Seika ang daan gamit ang mga anteng-anteng na nakadikit sa kisame. Tinanong siya ni Yoki kung ano ang ginagawa niya, at sinabi niyang nag-iiwan siya ng bakas para sana ay mahanap sila ng kanyang Shikigami sa ibabaw ng lupa at matulungan silang makatakas. Nang sandaling iyon, mas maraming halimaw ang nagpakita, at muling nagwala si Amyo, ngunit nagulat siya at natamba. Kaya, sumugod si Seika, inatake ang mga halimaw gamit ang mga tulos na kahoy. Nang makitang natamba si Amyo na walang malay, tinawag niya ang isang higanteng alupihan na siyang naglipol sa iba.
Pagkalipas ng ilang panahon, nagising si Amyo at nagulat na nasawi na ang lahat ng halimaw. Masakit pa rin ang kanyang ulo, ngunit naglagay si Seika ng harang, na siyang nagpagon nito. Sinabi niya na hinaharangan nito ang mga sumpa at tinanong kung kailan nagsimula ang sakit ng ulo. Sinabi niya na ito ay mula nang sumali siya sa akademya, ngunit wala siyang nakitang marka, kaya malamang na hindi ito isang sumpa. Sinabi ni Seika na ang ilang mga sumpa ay nagtatago sa mga lugar na hindi niya makita, na siyang ikinabahala niya. Hiniling niya sa kanya na lumingon para hindi niya makita ang ilang mamahaling premium na tampok ng libre. Pagkatapos ay nag-alis siya ng suot para masuri niya, ngunit wala pa rin siyang nakitang marka. Sabi niya, pwede raw itong itago ng iba dahil pinipigilan ito ng harang. Kailangan itong maging isang uri ng sumpa at inisip ni Amyo kung kailangan ba niyang manatili sa harang habang buhay, pero gumawa si Seika ng kopya niya gamit ang isang hibla ng buhok nito para hindi na siya maapektuhan ng sumpa. Mas matagal silang naupo at nag-usap, at tinanong ni Amyo si Yefa, at sinabing mahal niya ito, pero sabi ni Seika, pamilya lang sila, na nakakatawa para kay Amyo dahil ang isang maharlika na tinatawag na pamilya ng alipin ay nakakainis. Sabi ni Seika, lagi siyang tinatrato na parang tagalabas at si Yefa lang ang normal na umasta sa kanya. Pagkatapos, nagsalita si Amyo tungkol sa pamilya niya, pero medyo sensitibo ang usapin. Kaya, tinanong ni Seika kung ano ang gusto niyang gawin, at sinabi niyang pakikipaglaban. Mahilig na siya sa pakikipaglaban simula noong bata pa siya, kahit nakakaiba ang tingin ng mga magulang niya, at karamihan sa iba ay natatakot na masaktan or ibalik sa kanilang lumikha. Minsan, kasama siya sa party na ito kung saan kalahati sa kanila ay nalipol, ngunit gusto pa niya ng higit pa at inakala ng lahat na isa siyang baliw. Pumunta siya sa akademya upang lumakas, iniisip na kung siya ang magiging pinakamalakas, magiging nakakasawa ang pakikipaglaban at maaari siyang maging normal. Matapos labanan ang mga demonyo, labis siyang nasiyahan at naisip niyang nagkamali siya, ngunit sinabi sa kanya ni Seika na maayos siya, at nagpasalamat siya dito sa pagpapakawala ng kanyang sama ng loob. Pagkatapos ay natagpuan ni Seika ang labasan patungo sa piitan, at narating nila ang silid ng mga boss kung saan nila natagpuan ang huling boss ng ahas. Ang ahas ay naglabas ng asido kay Seika, ngunit inatake ito ni Amyo gamit ang kanyang hangin. Tinusok ito ni Seika gamit ang isang metal na sibat, at si Amyo ay naghagis ng isang bowl ang apoy, na nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon at pagsabog, pagkatapos ay inatake ito sa ulo, na tinapos ito. Pagkatapos, niyakap ni Amyo si Seika, at nagpatuloy sila upang mahanap ang isang espada na ibinigay ni Seika kay Amyo habang ito ay nakakakuha ng isang magic ring. Tumakas sila at sinabi sa propesor ang nangyari, ngunit hindi niya alam na may piitan sa ilalim ng templo. At dahil wala na ang magic circle, hindi na nila mahanap ang salarin. Kinagabihan, binisita ni Seika si Propesor Cordel para sabihin sa kanya na tapos na ang laro. Nagulat ang propesor, iniisip na binura niya ang lahat ng ebidensya. Sinabihan siya ni Seika na umalis sa totoong pagkatao niya at ipakita ang kanyang tunay na anyo dahil isa lamang siyang tao na nagtatrabaho para sa mga demonyo. Ipinagmalaki ni Cordel ang kanyang sumpa, ngunit sinabi sa kanya ni Seika na nalaro na niya ang mga larong ito dati, kaya ibinalik niya ito kay Cordel, na nagpawala ng kanyang pagdurugo. Mahinahong humanga si Seika na gumawa siya ng sumpa mula sa simula, ngunit ang mga sumpa ang kanyang hilig bilang isang exorcist. Pagkatapos, tinanong ni Yoki kung paano niya nalaman na ang propesor ang salarin, kaya ipinaliwanag niya na ang kanyang Shikigami ay nakakuha lamang ng pollen mula sa mga bulaklak malapit sa magic circle. Ngayong nalutas na niya ang problema, umaasa siyang sa wakas ay makakakilos na siya tulad ng isang normal na estudyante. Kinabukasan, ibinigay niya kay Yefa ang magic ring upang makatulong sa pag-akit ng mga elemental na espiritu. Dumating si Amyo, at sinubukan ni Seika na makipagkaibigan muli sa kanya, ngunit nakatanggap siya ng parehong reaksyon tulad ng dati, na nag-iwan sa kanya na nalilito kung paano maunawaan ang mga kababaihan sa bagong buhay na ito. Pagkatapos ng isang buong taon, si Seika at ang kanyang mga kaklase ay mga sophomore na ngayon, at ang akademya ay nagdaos ng isang piging upang ipagdiwang ito. Nagpasalamat si Amyo kay Yefa sa pagtulong sa kanya na mag-aral sa buong taon, at masaya siya na nasisiyahan na siya sa pagkain at hindi isang sumpa ng demonyo na puro pagkain lang ang kayang kainin. Samantala,
Binabantayan ni Seika ang buong paaralan gamit ang kanyang mga anteng-anteng, ngunit wala pang mga demonyong naglakas ng loob para umatake. Nang lumapit ang bise-prinsipal at sinabihan siya at si Yefa na makipagkita sa prinsipal, nagbiro si Amyo na sa wakas ay mapapatalsik na siya, ngunit masama ang kutob ni Seika tungkol dito. Samantala, isang babaeng estudyante ang nakamasid mula sa dilim, naglalaro bilang ninja sa isang paaralan na puno ng mga salamangkero. Kinabukasan, habang papunta sila upang makita ang prinsipal, nagtaka si Yefa kung ano ang hitsura ng prinsipal dahil ang bise-prinsipal ang namamahala sa lahat. Pumasok sila sa opisina at nakita ang isang maliit na babaeng dwarf na nagsabing inaasahan niyang si Seika ay isang mayabang na lalaki. Sinabi ni Seika na nagulat siya na isa sa 7 dwarf ang namamahala sa akademya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya gusto ang terminong iyon. Ang komento ni Seika ay nagpaalala sa punong guro ng kanyang tiyuhin, ngunit agad siyang dumiretso sa punto at sinabing gusto niyang sumali ito sa paligsahan ng pakikipaglaban sa espada. Tinawagan niya ang isa pang estudyante na nagngangalang Mabil at ipinaliwanag na ang akademya ay nakakakuha ng 2 entry, kaya gusto niyang sumama ito sa kanya. Mamaya habang kumakain ng tanghalian, narinig ito ni Amyo at nagulat na hindi siya napili dahil mas malakas ang kakayahan niya kaysa sa isang taunang estudyanteng ito. Tinanong niya kung bakit sila sumasali sa isang paligsahan ng espada, at sinabi sa kanya ni Yefa na pinapayagan ang mahika ngayong taon. Hindi pa rin makapaniwala si Amyo na hindi siya napili kahit na mahusay siya sa parehong espada at mahika. Pakiramdam ni Seika ay iniiwasan niyang magpadala ng isang taong masyadong malakas para hindi sila mawala sa mga gwardya ng hari. Pagkatapos ay nagtaka si Amyo kung bakit siya ang napili sa halip na si Yefa, at sinabi ni Seika na hindi siya ganoon kagaling, ngunit hindi man lang nagpatinag si Amyo. Mamaya, habang naglalakad sila sa hardin, pinag-usapan nila si Mabil, at ipinapalagay ni Amyo na isa siyang maharlika na nakuha ang kanyang lugar dahil sa ilang nakakabaliw na koneksyon sa pamilya. Habang nag-uusap sila, biglang sumulpat si Mabil at sinabing hindi napili si Amyo dahil mahina ito. Agad na nagalit si Amyo at kinuha ang mga espadang pang-ensayo mula sa ilang mga weirdo sa malapit at hinamon siya. Pamwesto sila, at napansin ni Seika na si Mabil ay mukhang kasing kumpiyansa ni Amyo na may hawak na espada. Nag-isip si Yefa kung dapat ba nila silang pigilan, ngunit gustong manood ni Seika, kaya sinimulan niya ang laban at unang umatake si Amyo, ngunit madaling hinaranggan ni Mabil at gumanti ng pag-atake. Agad na natalo si Amyo at bumagsak sa lupa. Pinagtawanan siya ni Mabil at nagreklamo si Amyo na gumamit siya ng mahika. Sinabi ni Mabil na mahina si Amyo dahil umaasa siya ng pangalawang pagkakataon, at binalaan din niya si Seika na umatras sa torneo kung hindi niya ito seseryosohin. Nagpasalamat si Seika sa babala, at umalis siya dala ang lahat ng aura na itinaya ni Amyo. Pagkatapos ay tiningnan ni Yefa si Amyo, na tumayo at sinabing nakapagdesisyon na siya, at dinagtagal ay sumakay si Seika kasama si Mabil sa isang karwahe papunta sa kabisera. Nagtaka si Seika kung bakit sasama sina Yefa at Amyo. Sinabi ni Yefa na sasama siya bilang kanyang katulong, at masaya lang si Amyo na naroon kahit na wala siyang pahintulot mula sa paaralan. Gaya ng dati, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Seika sa kalsada, at tinawag siya ni Mabil na kawawa. Sinabihan siya ni Amyo na igalang ang kanyang mga nakatatanda, ngunit ipinahayag ni Mabil na kaedad lang nila siya, ngunit nag-enroll siya pagkalipas ng 1 taon. Ipinahayag ni Yefa na nag-enroll din siya pagkalipas ng 1 taon, kaya mas matanda talaga siya sa kanilang lahat, at ngayon ay may katuturan na para kay Amyo kung bakit napakalaki ng kanyang mga asset. Sinabi ni Mabil na nakakadismaya ang akademya dahil lahat ay kumikilos ng walang pakialam sa mundo, ngunit itinoon ni Seika ang kanyang panloob na Sherlock Holmes at sinabing lumalaki pa rin silang lahat. Sa wakas ay nakarating sila sa kabisera, at si Seika ay may sakit pa rin sa ulo dahil sa pagsakay. Iminungkahi ni Yefa na magpahinga muna siya sa dulo, ngunit iginiit ni Seika na tingnan muna ang arena para makita ang bracket ng torneo. Ilang minuto ang lumipas, tiningnan niya at nakita na kung patuloy silang mananalo ni Mabil, magkikita sila sa semifinals. Matapos itong makumpirma, sa wakas ay pumunta siya sa dulo para magpahinga. Gusto ni Yefa na manatili sa kanya, ngunit sinabihan niya itong sumama kay Amyo sa paggalugad sa lungsod. Nagbiro si Amyo na kailangan niya ng espesyal na oras para sa sarili, ngunit sinabihan niya itong tumigil sa pagiging kakaiba.
Pagkaalis nila, nagpa siya si Seika na alamin kung bakit siya ang pinili ng akademya sa halip na si Amyo. Sa araw ng torneo, ipinaliwanag ng tagapagbalita na pinapayagan na ngayon ang Mahika, kaya halos kalahati ng mga mandirigma ay mga salamangkero. Ang bawat mandirigma ay nakakakuha ng isang espesyal na anteng-anteng na sumisipsip ng pinsala, at kung ito ay masira, babalik sila sa lobby ng laro para sa kanila. Agad na naunawaan ni Seika na ito ay isang tampok lamang sa kaligtasan upang hindi matapos ang mga mandirigma, at masira ang kaganapan dahil ang mga sawi na kalahok ay hindi talaga makapag-aaliw sa mga manunood. Pumasok si Seika sa kanyang unang laban, at ang kanyang kalaban ay isang dating marangal na mersenaryo na tinatawag na Mad Dog Speedster, isang purong swordsman na kilala sa bilis at galit na pag-uugali. Pinalayas siya sa kanyang pamilya dahil sa masamang pag-uugali, kaya masaya siyang labanan si Seika dahil kinamumuhian niya ang mga maharlika. Minaliit ng swordsman ang mga salamangkero, sinasabing mabagal ang kanilang mga spell, ngunit sinabi ni Seika na masama pa rin ang kanyang pakiramdam, at inakala ng lalaki na gumagawa siya ng mga dahilan. Nagsimula ang laban, at agad na inatake ng lalaki si Seika. Sa isang segundo, tila isang atake lang ang ginawa niya sa kanya, ngunit gumamit si Seika ng isang anteng-anteng at nagpakita sa likuran niya. Pagkatapos ay nag-activate siya ng isa pang spell at pinasabog ang lalaki palabas ng ring. Nanalo si Seika, at nalito ang mga tao dahil napakabilis nitong natapos kaya halos hindi nila naproseso ang nangyari. Napagtanto ni Seika na maaaring kailanganin niyang magpigil pa dahil ang pagtatapos ng mga laban sa isang galaw ay nagpapatingkad sa kanya. Kalaunan, nang mag-isa na siya, nagpakita si Yoki at tinanong kung hanggang saan niya balak pumunta, binalaan siyang huwag masyadong magpasikat. Sinabi rin niya na gumagamit siya ng maraming anteng-anteng, ngunit sinabi niyang kailangan niya itong gawin dahil palagi niyang binabantayan sina Amyo at Yefa. Sa susunod na laban, isang lalaki na nagngangalang Belem ang laban-laban sa isang lalaking nagngangalang Kyle, isang gwardya na nagtatrabaho para sa mga mangangalakal ng Rogrock. Nagsimula ang laban, at inihanda ni Belem ang kanyang sarili ngunit biglang napansin ni Kyle na nakatitig sa kanya. Agad na naramdaman ni Seika na may mali, at dahan-daang naglakad si Kyle habang si Belem ay nakatayong nakatigil na parang naputol ang kanyang controller sa kalagitnaan ng laban. Lumapit si Kyle at tinusok siya, at sandaling nagulat ang mga tao, ngunit pagkatapos ay naghiyawan pa rin sila. Nagtuon si Seika kay Kyle at napagtanto na mayroon siyang evil eye, isang sirang kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na sampain ang mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Ilang sandali pa, pumasok si Seika sa kanyang pangalawang laban, at ang kanyang kalaban ay isang higanteng golem na nagngangalang Labinire, ang puppeteer, na mukhang umiiral lamang ito upang apihin ang mga salamangkero para mabuhay. Nagsimulang magyabang ang amo nito, na sinasabing ang golem ay partikular na ginawa upang kontrahin ang Mahika, kaya walang pagpipilian si Seika kundi sumuko na ngayon upang maiwasan ang kahihiyan. Ngunit pagkatapos magsimula ang laban, palihim na tinawag ni Seika ang isa sa kanyang mga demonyo, ang Sickle Weasel, at diretso itong tumagos sa golem na parang isang samurai na napakabilis. Pagkatapos ay nawala ito bago pa man ito mapansin ng sinuman. Para sa lahat ng nanunood, mukhang basta na lang itong ibinalik ni Seika sa hangin. Kaya, nalito ang babae dahil ang kanyang anti-age monster ay nabura ng isang salamangkero. Sinabihan siya ni Seika na dapat na lang siyang sumuko at agad naman siyang sumuko, na siyang nagdeklara sa kanya bilang panalo. Pagkatapos ng laban, habang naglalakad siya papasok sa tunnel na parang isang champ, sinabi niya kay Yoki na malapit lang ang laban, pero nalito si Yoki dahil natapos ang laban sa loob ng 5 segundo na parang warm-up. Sinabi sa kanya ni Seika na bawal ang mga summoner sa tournament, kaya kung may nakapansin sa demonyo niya, disqualified na siya, ibig sabihin ay gumawa lang siya ng ilegal na aktibidad ng demonyo at nakalusot. Pagbalik niya, nagsimulang mag-alala si Yefa matapos makita kung gaano kalupit si Kyle kanina, kaya naisip niya na dapat nang huminto si Seika bago pa may mangyaring masama. Sinabi sa kanya ni Seika na magiging maayos siya dahil matagal na siyang gumagawa ng mga kaina-hinalang aktibidad ng demonyo. Pero nagreklamo si Amyo na masyadong mabilis matapos ang kanyang mga laban at nakakabagot dahil paulit-ulit niyang binubura ang mga kalaban na parang mahihina na mga side character. Pagkatapos ay tinanong ni Amyo kung plano niyang sumali sa Imperial Guard kung mananalo siya, pero sinabi ni Seika na tatanggi siya.
Gumaan ang loob ni Amyo nang marinig iyon kahit na sinusubukan niyang itago ito, at sinabi ni Seika na hindi siya garantisadong mananalo, pero hindi man lang maisip ni Amyo na matatalo siya. Sumunod, pumasok si Mabil sa kanyang laban-laban sa isang Earth Mage na si Tailo. Umatake siya gamit ang mga pagsabog ng bato, ngunit tinagos ito ni Mabil. Sinubukan niya ang mas malakas na mahika at lumikha ng mga pader upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit patuloy na sinisira ni Mabil ang mga ito gamit ang kanyang mga punyal na parang gawa sa papel. Nagtataka si Amyo kung paano niya ito nagagawa, at napagtanto ni Seika na gumagamit siya ng mahika ng grabidad upang pabigatan ang kanyang mga armas, na ginagawang isang nakakasawi na pag-atake ang bawat paghagis. Kalaunan ay sinugod siya ni Mabil at sinira ang kanyang tungkod, na napilitan siyang sumuko agad. Tinawag ng tagapagbalita si Mabil na hindi mapigil ang bayani, na ikinalito ni Seika, ngunit ipinaliwanag ni Amyo na ang orihinal na bayani ay pinangalanan ding Mabil at ginamit ang parehong armas, ngunit hindi maganda ang lahat. Mamaya ng gabing iyon, isang lalaking may berdeng buhok ang nagpadala ng isang lihim na mensahe sa pamamagitan ng isang kalapati, ngunit naharang ito ni Seika. Sinubukan siyang atakihin ng lalaki, ngunit madali siyang pinigilan ni Seika at isiniwalat na nakita niya itong nakikipagkita sa isang impormante kanina. Tumanggi ang lalaki na magsalita, kaya ipinatawag ni Seika ang Satori, isang demonyong nakakabase ng isip, at agad na kinukuha ang impormasyon ng direkta mula sa kanyang utak. Nalaman ni Seika na ang lalaki ay nagtatrabaho para sa mga demonyo at tina-target ang bayani, na si Mabil pala. Matapos kumpirmahin ang lahat, pinakawalan ni Seika ang lalaki, pagkatapos ay sinabi sa Satori na maaari nila siyang maging Happy Meal. Kinain ni Satori ang lalaki ng buhay, at sinabi nito na kailangan itong gawin dahil mapanganib ang pagpapabeya sa kanya. Nalaman ni Seika na binabasa nito ang kanyang isip ng walang pahintulot at agad siyang pinagbantaan, na siyang dahilan ng kanyang pag-atras hanggang sa tinatakan ito ni Seika. Dumating si Yoki matapos masaksihan ang lahat, at humingi ng tawad si Seika sa pananakot sa kanya. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang uwak at tiningnan ang mensahe ng kalapati, ngunit naka-encrypt ito, na ikinainis niya dahil tinapos niya ang tanging taong makapagpapaliwanag nito sa kanya. Gayunpaman, nalaman ni Seika ang plano ng akademya, na hayaan si Mabil na gumanap bilang pekeng bayani at makuha ang lahat ng atensyon. Kaya, tina-target siya ng mga demonyo sa halip na si Amyo. Nagtanong si Yoki tungkol sa pagkakakilanlan ni Mabil, at inakala ni Seika na hindi nga pala totoong pangalan ni Mabil ang Mabil, ngunit wala siyang pakialam para mag-imbestiga dahil tumutulong naman ito sa pagprotekta kay Amyo. Kinabukasan, tinatapos agad ni Kyle ang kanyang kalaban gamit ang kanyang Evil Eye, at isa pang estudyante na nagngangalang Reynaz ang sumulong din, dahil magagamit niya ang lahat ng apat na elemento tulad ng avatar, na agad na nagpahanga sa kanya na parang siya ang pangunahing tauhan. Nakilala ni Reynaz si Seika at sinabi sa kanya na magkikita sila sa finals. At madaling nanalo si Seika sa kanyang susunod na laban-laban sa isang necromancer. Nanalo rin si Mabil sa kanyang laban nang walang gaanong ginawa. At pagkatapos ng isang laban, hinarap niya si Seika at hiniling dito na umatras bago ang kanilang semi-final match, binalaan siya na hindi siya magpipigil at maaaring tapusin siya, ngunit tumanggi si Seika. Samantala, umatras ang kalaban ni Kyle. Kaya, ang susunod na makakalaban ni Kyle ay si Reynaz. Pinalakas ni Reynaz ang kanyang sarili gamit ang light magic upang labanan ang Evil Eye. At nabigla si Amyo dahil ang lalaking ito ay gumagamit na ng apat na elemento at ngayon ay nagdagdag na rin ng mahika ng liwanag, na parang sinusubukang tipunin ang buong avatar sa kanyang sarili. Sinimula ni Reynaz na atakehin si Kyle gamit ang apoy, hangin, lupa, at tubig. Ngunit patuloy na naglalakad si Kyle na parang binabato ni Reynaz ng maliliit na bato sa pader. Napagtanto ni Seika na gumagamit si Kyle ng mahika ng grabidad para protektahan ang kanyang sarili tulad ni Mabil. Mabilis na tinawag ni Reynaz ang maraming golem para ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit gumamit si Kyle ng mahika ng anino at agad na winasak silang lahat. Pagkatapos ay sinubukan ni Reynaz na direktang umatake, ngunit nahuli siya ni Kyle gamit ang mga anino. At bago pa siya maputol ni Kyle tulad ng pagkain, itinigil ng mga referee ang laban at idineklara si Kyle bilang panalo.
Nang gabing iyon, naisip ni Seika na bumalik sa akademya pagkatapos ng paligsahan, at ipinaalala sa kanya ni Yoki na huwag manalo dahil ang pagkapanalo ay makakasira sa kanilang mga plano. Habang sinusubukan niyang matulog, biglang nag-anyong tao si Yoki at sinabing gusto niyang matulog sa tabi nito buong gabi. Pagkatapos ay may naramdamang mali si Seika at napansin niya si Mabil na nanunood mula sa bubong gamit ang kanyang shikigami. Tumalon siya papunta kay Yoki upang protektahan ito, na ikinatuwa niya, ngunit biglang umatake si Mabil, naghagis ng mga kutsilyo at sinugod siya palabas ng bintana. Nakatakas si Seika gamit ang kanyang mga spell at body double talisman. Nang may isang lasing na lalaking sumabad, may binato siya sa kanya, pagkatapos ay agad na nawala pagkatapos. Napagtanto ni Seika na umatras siya at sinabi kay Yoki na mananatili sila sa kanya para sa gabi. Pagkaraan ng ilang panahon, nagkaroon ng malabong flashback si Mabil tungkol sa kanyang nakaraan, naalala ang isang bagay na hindi malinaw na kinasasangkutan ng kanyang kapatid. Ngunit agad na dumating si Seika, na nagtulak sa kanya pabalik sa combat mode. Sinabi sa kanya ni Seika na narito lamang siya upang makipag-usap, ngunit nagtataka siya kung bakit gugustuhin nitong makipag-usap sa isang taong halos tapusin na ang kanyang pagtulog. Alam na ni Seika na hindi niya sinusubukang buhayin siya, at inamin niya ito, sinabing gusto lang niyang baliin ang mga buto para ang premyong pera ay para na lang sa gastusin sa ospital. Gusto niyang umatras ito dahil kailangan niyang makarating sa finals. Kaya naman muli niyang hiniling sa kanya na tumigil na sa pagiging matigas ang ulo at tumabi. Pagkatapos ay isiniwalat ni Seika na alam niyang nagpapanggap lamang siya bilang si Amyo, na nagsisilbing pain para makuha ang atensyon ng mga demonyo. Ngunit itinuwid siya ni Mabil at sinabing ang tunay niyang misyon ay hindi ang manalo, kundi ang tapusin ni Kyle nang sa gayon ay maniwala ang mga demonyo na nasawi na ang bayani. Sinabi niya sa kanya na pareho silang pinalaki ni Kyle ng mga mangangalakal na Rogrock, na dalubhasa sa paggawa ng mga kabataang alipin na maging perpektong sundalo. Ang mga mangangalakal na ito ay nagsagawa ng isang kasuklam-suklam na operasyon kung saan binubuksan nila ang bungo at iniuukit ang mahika ng direkta sa utak, inaalis ang takot, pagdududa, at malayang pagpapasya, na karaniwang inaalis ang pagkakatanggol sa tao at nag-i-install ng isang mahiwagang virus. Dagdag pa niya na pinalaki sila ng mga mangangalakal sa mga grupo ng apat, pinipilit silang mamuhay at magsanay ng sama-sama upang bumuo sila ng tiwala, ngunit ang tiwala na iyon ay tuluyang masira kalaunan. Sa huli, isang bata lamang ang napili para sa operasyon, at ang batang iyon ay dapat tapusin ang iba pang tatlo bilang pangwakas na pagsubok, na nagpapatunay na sila ay naging isang walang emosyong sundalo. Sinabi ni Mabil na siya ay itinuturing na itinapon, kaya ibinigay sa kanya ang misyong ito bilang pain, at ang kanyang opisyal na layunin ay masawi sa kamay ni Kyle. Ngunit palihim niyang plano na makarating sa finals at tapusin si Kyle mismo. Agad na nalaman ni Seika ang katotohanan, nang mapansin niya ang kanyang tinina na buhok at magkaparehong mga mata, at napagtanto niyang kapatid niya pala si Kyle. Inamin niya ito at ipinaliwanag na bago ang operasyon, sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na kung sakaling maging ibang tao ito, siya ang dapat magpadala sa kanya sa ibang mundo. Sinabi niya na hindi na niya ito nakikilala dahil ang tunay na kapatid ay hindi kailanman mabubuhay ng walang dahilan. Kaya, plano niyang parangalan ang huling hiling nito at palayain siya mula sa kung ano man ang kanyang kinahinatnan. Tinanong ni Seika kung matatalo ba niya ito, ngunit sinabi niya na hindi mahalaga dahil matatapos siya sa paligsahan or sa ibang pagkakataon kapag itinapon siya ng mga mangangalakal na parang basurang na-expire. Matapos marinig ang lahat, nagpasya si Seika na siya mismo ang makakarating sa finals at tatalunan si Kyle, sinabihan siya na hindi na niya kailangang pasanin ang pasanin na ito. Hindi siya naniwala sa kanya at sinabing huli na ang lahat para sa kanya dahil matagal nang napagdesisyonan ang kanyang buhay. Ngunit iginiit ni Seika na maaari pa rin siyang mamuhay ng malaya at bumalik sa akademya, na nangangakong paprotektahan siya. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang semi-final match, at nagpakita si Mabil na may dalang napakalaking palakol, sa wakas ay binitiwan ang pekeng bayani at ibinunyag ang kanyang tunay na estilo ng pakikipaglaban. Agad siyang umatake, ngunit naiwasan ni Seika ang lahat. Gumanti siya gamit ang mga bato at baging, sinusubukan siya, ngunit patuloy siyang lumalaban hanggang sa palihim niyang dinagdagan ang bigat ng kanyang palakol ng 1,000 beses, pinabagal siya, pagkatapos ay pinalakas ang kanyang mga baging gamit ang mercury.
Hinawakan ni Seika ang napakalaking palakol ni Mabil, at sinabi niya sa kanya na walang saysay ito dahil ang sandata ay masyadong mabigat para igalaw niya. Gayunpaman, ginamit ni Seika ang isa sa kanyang mga anteng-anteng upang mabawasan ang bigat nito, madali itong itinaas, at tinapos ang laban doon mismo. Idineklara si Seika bilang panalo, at pagkatapos ay tiniyak niya ito, sinabihan itong iwan si Kyle sa kanya dahil siya ang pangunahing tauhan dito. Sa finals, hinarap ni Seika si Kyle at humingi ng tawad sa pakikialam sa kanilang plano. Ngunit walang pakialam si Kyle at nag-focus lamang sa katotohanan na buhay pa si Mabil, dahil hindi pa tapos ang kanyang misyon hanggat hindi niya ito naaalis sa kanya. Sinubukan ni Seika na makipagkatuwiranan sa kanya, ngunit tumanggi si Kyle na makinig. Nagsimula ang laban, at agad na tumawag si Seika ng makapal na pulang hamog upang harangan ang kanyang paningin, pagkatapos ay umatake gamit ang apoy. Ngunit madali siyang pinoprotektahan ng mahika ng grabidad ni Kyle. Pagkatapos ay nagpalit ng taktika si Seika at muling iginapos siya gamit ang mga baging na may mercury. Ngunit nakatakas si Kyle gamit ang mahika ng anino at patuloy na naglakad pasulong na parang Terminator. Pagkatapos ay tumawag si Seika ng isang gate at tinawag ang isang higanteng Minotaur, at walang epekto ang mga anino ni Kyle dito, kaya agad siyang natalo ng Minotaur. Sinabi pa nga ni Seika na kung nakakaramdam pa rin ng takot si Kyle, hindi niya sana pipiliin ang landas na ito. Plano ni Seika na hayaan siyang mabuhay, ngunit biglang tinamaan si Kyle ng isang sumpa, at hinarang ito ni Seika ng huli na, habang si Kyle ay umuubo na ng dugo dahil sa pinsala. Ginamit ni Kyle ang kanyang mga huling sandali upang magpadala ng pangwakas na mensahe kay Mabil. Hindi sumang-ayon si Seika sa resulta, at sinubukan niyang gumamit ng isang ipinagbabawal na pamamaraan upang buhayin siya, ngunit binalaan siya ni Yoki na ang paggawa nito ay makakaakit ng mapanganib na atensyon, na magpapaalala sa kanya ng mga problemang kinaharap niya sa kanyang nakaraang buhay, kaya pinigilan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Seika sa lahat na si Kyle ay ganap na nawasak, at naniwala sila sa kanya, idineklara siyang nagwagi sa paligsahan, habang sa katotohanan ay plano niyang ilibing ang katawan ni Kyle upang makapagpaalam ng maayos si Mabil. Ibinahagi ni Seika ang huling mensahe ni Kyle, kung saan humingi siya ng tawad para sa isang four-leaf clover, at naalala ni Mabil ang kanilang pagkabata, lalo na ang sandaling nabali niya ang kanyang four-leaf clover hairpin, at sa wakas ay nawalan siya ng pag-asa at tinanggap ang kanyang kasawian. Sa wakas ay nakaramdam siya ng ginhawa ng sabihin sa kanya ni Seika na ligtas siyang makakabalik sa akademya at hindi maging isang walang kabuluhang asasin. Habang palabas sila, hinamon ni Amyo si Mabil sa isa pang laban at isiniwalat na kaya na rin niyang gamitin ang mahika ng grabidad, na ikinagulat niya. Gayunpaman, unti-unting nagkasundo ang dalawa sa halip na subukang maghiwalay. Kalaunan, isiniwalat ng punong guro na siya ang nagplano ng lahat para mailigtas ni Seika si Mabil, inamin na mahigit 300 taon na siyang nabuhay at alam na niya na hindi ito isang normal na tao. Bumalik si Mabil sa kanyang normal na buhay ngunit nahihirapan sa pag-aaral. At nang hikayatin siya ni Seika na maghanda para sa mga pagsusulit, sinubukan niyang tumakas hanggang sasabihin sa kanya ni Yefa na naging magaan lang ang pakikitungo nito sa kanya sa buong panahon na ito. Pagkalipas ng ilang araw sa lunch hall, kumakain ng hapunan si Seika kasama ang mga babae nang tanungin nila ang tungkol sa kanyang mga plano para sa bakasyon sa tag-init. Pagkatapos ay ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa isang dragon na hiniling sa kanya ni Blaze na imbestigahan para sa kaharian ng Astria. Matapos sabihin ni Yefa na marahil ay dahil ito sa kanyang magagandang marka, tinanong sila ng mga babae kung maaari silang sumama sa kanya, ngunit sinabihan sila ni Seika na umuwi na, hindi nila namalayan na pareho silang gustong magbihis sa kanyang maharlikang sapin. Sa sandaling iyon, pumasok si Prinsipe Sisilayo ng Asteria kasama ang kanyang katulong, isang magandang elf na nagngangalang Lina. Agad siyang lumapit kay Seika, na nagsabing dapat ay pinapunta na lang nila siya. Matapos sabihin ni Sisilayo na naglilibot siya sa akademya, nakita niya si Yefa at agad na nagsimulang magbigay ng mga pick-up lines na parang isang hayop na gutom na gutom. Gayunpaman, ang tunay na pagkabigla ay nagsimula nang yayain niya itong sumali sa kanyang harem. Mabilis na sinabi ni Yefa na siya ay alipin ni Seika, ngunit sinabi ni Sisilayo na walang dapat ipag-alala dahil madali niyang mababayaran ang anumang halaga na ipapangalan ni Seika. Habang sinusubukan ni Seika na ipaliwanag na hindi siya ipinagbibili,
iminungkahi ni Lina na makipag-usap sa ibang lugar. Ilang minuto ang lumipas, sa isang pribadong silid, ipinaliwanag ni Sisilayo na ang dragon na gumugulo sa kanyang bansa ay talagang nakipagtulungan sa kanila noon. Ang kamakailang pagbabago ng pag-uugali nito ay nagdulot ng kalituhan sa lahat, at kahit na hindi ito nagdulot ng malaking pinsala, gusto nilang harapin ang problema bago pa ito maging napakahirap harapin. Pagkatapos ay tinanong ni Seika kung paano nagsimulang mamuhay ng mapayapa ang dragon kasama nila. Kaya ipinaliwanag ni Sisilayon kung paano umano ito napisa ng isa sa mga dating reyna ng Asteria. Matapos makita muli si Yefa, iminungkahi niya na gumawa ng mga plano para sa hapunan, ngunit sinabihan siya ni Lina na kontrolin ang kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang oras, pabalik na si Seika nang hilahin siya ni Naamyo at Mabil sa mga palumpong upang tanungin ang bawat detalye ng kanyang pakikipag-usap kay Sisilayon. Karamihan sa kanila ay gusto nilang malaman kung ano ang gusto niya kay Yefa. Kaya inamin ni Seika na talagang gusto niya ito bago sinabing ayaw niyang sumali sa pakikipag-ugnayan ni Yefa kung gusto nitong sumali sa harem ng prinsipe. Agad na sinabihan siya ni Naamyo at Mabil na huwag itong sabihin kay Yefa dahil baka magkamali siya ng mensahe, kaya pumayag si Seika. Kinabukasan, sumama siya kay Yefa sa isang karwahe para sa isang paglalakbay patungong Asteria. Gaya ng dati, mabilis siyang nagsawa sa paglalakbay. Ngunit nang sabihin ni Yefa na inimbitahan siya ni Sisilayon sa kanyang karwahe, muling nagsimulang kumulo ang kanyang dugo. Sinabi rin niya na maganda ang maituring na harem ni Sisilayon, at ito ay nagpagulo kay Seika, dahil hindi pa siya nakaranas ng selos noon. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakarating sila sa Asteria, at pagkalabas nila ng mga karwahe, dumating ang dragon. Habang ipinaliwanag ni Sisilayon kung paano nito ginugulo ang mga lokal na negosyo, lumipad ito patungo sa kanila. Sa sumunod na sandali, nagpakita ang isang napakalaking love tiger at itinaboy ang dragon bago tumingin kay Yefa. Bigla itong sumugod patungo sa kanya, ngunit gumamit si Seika ng isang malakas na spell ng yelo upang mapanatili ito sa lugar. Gayunpaman, ang baluti nitong bulkan ay nagsimulang tunawin ang yelo. Kaya, naghanda si Seika para sa isang maayos na labanan, ngunit isang summoner na nagngangalang Zik ang nagawang kontrolin muli ang halimaw. Pagkatapos ay tinanong ni Sisilayon kung bakit pinapayagang gumala ng malaya ang kanyang death monster. Kaya, ipinaliwanag ni Zik kung paano nagsimulang umatake ang dragon sa mga tao habang wala ito. Ipinakilala siya ni Sisilayon bilang pinuno ng isang mersenaryong grupo na inupahan niya upang tapusin ang dragon. Natural lamang na nag-alala si Seika na gumagawa siya ng isang napakalaking hakbang upang malutas ang problema. Ngunit pagkatapos, sumabad si Zik upang sabihin kay Seika na madali niyang matatapos ang isang dragon. Sa galit, binalaan siya ni Seika na itali ang kanyang maliliit na alagang hayop dahil hindi siya magiging mabait sa susunod na umatake ang isa sa kanila. Matapos sabihin kay Zik na umalis, binalaan ni Sisilayon si Seika na mapanganib na pukawin ang isang taong tulad niya, kaya humingi ng tawad si Seika. Gayunpaman, tutol pa rin siya sa ideya ng pagpaslang sa dragon dahil ito ay isang simbolo ng pagkakaisa para sa kanilang kaharian sa loob ng maraming taon. Matapos malaman na hindi man lang sinabi ni Sisilayon sa Reyna or sa kanyang mga nasasakupan, mas lalong hindi sumang-ayon si Seika. Gayunpaman, sinabi ni Sisilayon na nasa kanya ang desisyon, dahil ang kanyang lungsod ang patuloy na inaatake. Dahil dito, inamin ni Seika na maaaring lumampas siya sa inaasahan. Kaya, lumapit siya kay Yefa at tinanong kung bakit nakatayo ito roon na parang nagyelo na tao habang umaatake ang tigre. Habang pinagalitan niya ito dahil sa hindi pagiging alerto, sinabihan siya ni Sisilayon na itigil na ang pagiging matigas sa kanya. Ngunit pagkatapos, sinabihan siya ni Seika na huwag makialam. Habang paalis sila, naalala niya ang araw na kinain ng Mizuchi ang isa sa kanyang mga estudyante at nagpa siya na sanayin pa ng mas mabuti si Yefa para hindi ito mauwi sa parehong sitwasyon. Kinabukasan, pagkatapos ng ilang oras ng pananaliksik, pareho silang nakahanap ng mga tumpak na tala ng kasaysayan ng dragon. Nagsimula ang lahat ng ang isang dating reyna ay nakahatch ng isang babaeng itlog ng dragon at pinalaki ito upang mamuhay ng mapayapa kasama ang mga taga-probinsya. Sa paglipas ng mga taon, isang lalaking dragon ang sumama sa kanya sa bundok, at magkasama silang gumawa ng isa pang itlog ng dragon.
Gayunpaman, mahigit isang siglo na ang nakalilipas, at ang unang dragon ay nasawi na ngayon, habang ang mga supling nito ay umalis sa pugad ilang dekada na ang nakalilipas. Dahil dito, nahulaan ni Yefe na ang lalaking dragon ay malamang na nag-aaway dahil nag-iisa ito. Ngunit pagkatapos, nagpa siya si Seika na umakyat sa bundok upang makita mismo. Nag-alala si Yefe na ang dragon ay masyadong malakas, ngunit sinabi ni Seika na gusto lang niyang tingnan, kaya inalok niya itong sumama. Nang sabihin niya sa kanya na huwag nang mag-abala, tinanggap niya ito ng may ngiti habang itinatago kung gaano kasama ang kanyang tunay na nararamdaman. Nang gabing iyon, dumating si Yefe sa silid ni Seika upang sabihin sa kanya na ipinatawag siya ni Sisilayon sa kanyang silid. Matapos sabihing hindi na niya kailangang umalis, napansin ni Seika ang mga luha sa kanyang mga mata at tinanong kung gusto niyang manatili sa kwarto nito. Agad siyang pumayag, hanggang sa mapagtanto niyang iisa lang ang kama nito, ngunit bahagya namang umiwas si Seika nang alukan siya nitong maghati rito. Ilang sandali pa, natulog sila para sa gabi, ngunit tinanong ni Seika si Yefe kung ano ang iniisip niya tungkol sa alok ni Sisilayon. Nalito siya na hinihingi pa nga nito iyon, kaya sinabi niyang hindi naman masamang alok iyon kung interesado siya. Ikinagalit niya ito, kaya tinanong niya kung talagang wala itong pakialam sa pagsali niya sa harem ni Sisilayon. Inamin ni Seika na mamimiss niya ito, ngunit sinabi rin niya na kailangan niyang gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Kinabukasan, ginaising ni Yoki si Seika at sinabihan itong maging mahinahon sa kawawang si Yefe dahil halatang mahal niya ito. Nagdududa si Seika dito, sinabing naaakit lang siya dahil lumaki silang magkasama, ngunit tiniyak sa kanya ni Yoki na may tunay siyang nararamdaman para dito. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan ni Seika si Sisilayon sa isang balkonahe at tinanong kung bakit ito nahuhumaling kay Yefa. Sinabi ni Sisilayon na tila isa itong matalinong babae, kasama na ang katotohanang napakaganda nito. Nang mag-alok siya ng anumang halaga para sa kanya, sinabi ni Seika na nasa kay Yefa na kung gusto nitong sumali sa kanyang harem. Sinabi rin niya kay Sisilayon ang tungkol sa kanyang plano na makita ang dragon, kaya't hinanggad ni Sisilayon ang swerte nito habang naghahanda ng isang bagong plano para kay Yefa. Pagkaalis ni Seika, natagpuan ni Lina si Yefa at dinala ito sa isang balkonahe na tinatanaw ang buong kaharian. Doon, ipinaliwanag niya na ang napakalaking mahiwagang enerhiya sa Asteria ang dahilan kung bakit ito binabantayan ng dragon. Sinubukan ni Yefa na magpanggap na walang alam tungkol sa mahika, ngunit sinabihan siya ni Lina na itigil na ang pag-arte dahil madaling makita na may dugong elf sa kanyang mga ugat. Pagkatapos ay sinabihan niya si Yefa na iwanan si Seika at sumama sa harem dahil si Seika ay literal na isang halimaw sa anyong tao. Iginiit niya na mapanganib siya, ngunit tumanggi si Yefa na tanggapin ito at sinabing ginugol niya ang buong buhay niya kasama si Seika. Pagkatapos ay tinanong ni Lina kung anak ba talaga siya ni Blaze, at matapos sabihin ni Yefa na walang nakakakilala sa kanyang ina, sinabi ni Lina na maaaring kalahating demonyo siya. Ito ang magpapaliwanag kung bakit iniiwasan siya ng mga elemental, ngunit ayaw pa ring isipin ni Yefa na masama si Seika para sa kanya. Samantala, nakarating na si Seika sa tuktok ng bundok sa tulong ng isa sa kanyang mga Ayashaki. Matapos itong ipadala pabalik, casual siyang lumapit sa dragon at bumati. Agad na umatake ang dragon, ngunit madali niyang naiwasan ang mga pag-atake nito at tinawag ang isa pang Ayashaki upang idiin ito sa lupa. Matapos gumamit ng lambat upang hawakan ito sa lugar, pumasok siya sa pugad at nakakita ng itlog. Nalito si Yoki dahil ang dragon ay isang lalaki, kaya ipinaliwanag ni Seika na ang mga dragon ay maaaring magpalit ng mga tungkulin depende sa kanilang kapaligiran. Dahil ang babaeng dragon ay natapos na noon, malamang na nagpalit ng mga rolyo ang lalaki upang manganak. Sa kanya napagtanto na umaatake pala ito dahil sa itlog kaya nagpa siyang tumulong sa pag-incubate nito. Nang mga sandaling iyon, dinala na ni Lina si Yefa sa harem ni Sisilayon para ipakita sa kanya kung ano ang kanyang inaasahan. Lumalabas na maraming babae ang sinasanay para sumali sa bilog ng politika ng bansa. Tila tuwang-tuwa rin silang maging isa sa maraming babae ni Sisilayon, kaya sinubukan ni Yefa na maging bukas ang isipan. Sa kabilang banda, pinapanatili pa rin ni Seika na mainit ang itlog at medyo nagsasawa na. Nang subukan niyang umalis, hinayla siya ng dragon pabalik dahil hindi pa ito handang maging responsableng magulang.
Sa sandaling iyon, dinala ni Lina si Yefa sa balkonahe kung saan naghihintay si Sisilayon kasama ang dalawang opisyal. Ipinaliwanag nila na ang pagpapagawa ng kanyang thumbprint sa isang dokumento at pagbabayad ng isang tiyak na bayad ay sapat na para mabili ang kanyang kalayaan. Nang marinig ito, sinabi ni Yefa na kailangan nila ng pahintulot ni Seika para gawin ito, ngunit sinabi ni Sisilayon na madali niyang mababago ang autoridad ni Seika. Ipinaliwanag din niya na binibili lang niya ang kalayaan ni Seika para hindi na ito maging alipin niya, at kung magiging problema ito, maaari na lang niyang bayaran ang anumang halagang hilingin ni Seika. Matapos itong pag-isipan, tumanggi si Yefa at sinabing mas gugustuhin niyang hintayin si Seika. Ngunit pagkatapos ay sinabihan ng mga opisyal si Sisilayon na pilitin si Yefa. Inaangkin nila na magpapasalamat siya sa hinaharap, kaya inutusan ni Sisilayon ang mga gwardya na hulihin siya. Agad na sinubukan ni Yefa na gamitin ang mga elemental, ngunit gumamit si Lina ng harang upang ilayo ang mga elemental sa kanya. Pagkatapos ay hiniwa niya ang hinlalaki ni Yefa upang magamit nila ang kanyang dugo para sa bakas ng hinlalaki. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang makuha ang bakas, bumalik si Seika na may dalang dragon at ipinaliwanag kung ano ang nangyari sa itlog upang hindi na nila kailangang mag-alala tungkol dito. Gayunpaman, kailangan niya ng isang taong may mahika ng apoy upang mapanatiling mainit ang itlog, at dahil si Yefa lang ang nag-iisa, umalis siya kasama niya. Pagkalipas ng ilang minuto, nakabalik sila sa pugad ng dragon, ngunit pagkatapos ay umatake muli ang nagliliyab na tigre mula sa harap. Matapos gamitin ang parehong kasanayan sa yelo upang mahuli ito, sinabihan ni Seika si Zik at ang kanyang mga tauhan na tumigil sa pagtatago dahil alam na niya na ang itlog ang kanilang hinahanap. Pagkatapos ay lumabas si Zik at inamin na niloloko niya si Sisilayon habang sinusubukang nakawin ang itlog, kaya naman nagsimulang umatake ang dragon. Nang sabihin sa kanya ni Seika na kalimutan na ang pagkuha nito, tumawa si Zik at inutusan ang tigre na umatake muli. Gayunpaman, bigla itong pinasabog ng isang malakas na spell, at nagulat si Seika nang makita si Yefa na mukhang may kumpiyansa. Pagkatapos ay ipinadala ni Zik ang kanyang mga tauhan upang salakayin sila, ngunit sa pagkakataong ito ay gumamit si Seika ng isang puting spell ng apoy upang gawing abo ang tigre. Hindi pa sapat iyon, bumalik ang dragon, kaya sinubukan ng mga tauhan ni Zik na tumakas, ngunit nahuli sila ni Seika. Dito, sinubukan niyang pasabugan ang bundok, ngunit sinunog ni Yefa ang kanyang spellbook. Pagkatapos noon, matapos makulong si Zik at ang kanyang mga tauhan, sinabi ni Seika kay Sisilayon na kailangan lang niyang tulungan ang dragon na mapisa ang itlog nito upang maibalik ang kanilang mapayapang relasyon. Nakakagulat, sinabihan siya ni Sisilayon na buhayin ang dragon at sinabing kailangan niyang gumawa ng isang bagay na dakila upang masiguro ang kanyang pag-angkin sa trono. Matapos tumanggi si Seika, inutusan ni Sisilayon ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Seika dahil sa paggamit ng kanyang mahika upang gawing pabago-bago ang dragon. Sinubukan ni Seika na kontrolin ang kanyang galit, ngunit sinabi ni Sisilayon kay Yefa na sa wakas ay maaari na siyang sumama sa kanyang harem. Habang papalapit siya upang agawin ito, nawalan ng pasensya si Seika at tinawag si Sisilayon na isang walang silbing baguhan na walang pakialam sa pag-asam ng trono dahil malinaw na hindi niya alam kung paano maging isang tunay na pinuno. Matapos niyang tanggihan si Yefa na manatili sa isang taong tuso tulad niya, sinabihan ni Lina ang mga gwardya na ibaba ang kanilang mga armas. Pagkatapos ay sinabihan niya si Sisilayon na matutong tumanggap ng pagkatalo. At matapos magalang natanggihan ni Yefa ang kanyang alok, hiniling ni Lina na makausap siya ng pribado. Paglabas, sinabi niya kay Yefa na ang kanyang pagmamahal kay Seika ay napakahalata, kahit na sinubukan niya itong tanggihan. Pagkatapos ay gumuhit siya ng isang espesyal na insignia upang bigyan si Yefa ng akses sa mas maraming elemental. Habang pabalik sa akademya, tinanong ni Seika si Yefa tungkol sa uri ng lalaking gugustuhin niyang pakasalan. Pagkatapos ay inilarawan niya siya, ngunit sinabihan siya nitong maging medyo makatotohanan dahil ang lalaking ipinaliwanag niya lang ay parang napakabuti para makapaniwala. Sa ibang lugar, isang nag-iisang lalaki ang nakamasid ng may takot habang ang isang pangkat ng mga demonyo na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Zirem ay nagwawasak sa kanyang mga tinawag na halimaw. Nang mangako si Zirem na hahayaan ang kanyang buhay para sa impormasyong ibinahagi niya sa kanila, tumanggi ang lalaki na maniwala sa kanya at tinawag ang isang napakalaking Cyclops upang ipagtanggol siya.
Gayunpaman, madaling natalo ito ni Zirem at sinabihan ang iba na ibahagi ang katawan ng lalaki na parang wagyu steak. Doon sa kastilyo, nilapitan ang prinsesa ng dalawang ginoo na nagsabi sa kanya na oras na para maghanda at pumayag siya. Pagbalik sa akademya, sinabi ni Seika kay Amyo na gusto niyang makilala nito ang kanyang pamilya, ngunit sa palagay niya ay isang uri ng alok ng kasal ito. Pinalala pa ni Yefa ang sitwasyon nang bigyan niya ito ng basbas na parang hindi siya nag-aaway, ngunit sinabi sa kanya ni Seika na hindi naman ganoon. Ipinaliwanag niya na uuwi lang siya para sa spring break at gusto ng kanyang ama na makilala ang babaeng ito na may espada na kayang gamitin ang bawat elemento na parang mga infinity stone nito. Huminga ng maluwag si Amyo na walang plano sa kasal at tinanggap ito. At inimbitahan din ni Seika si Mabil, sinabi sa kanya na gustong-gusto ng kanyang ama na makilala ang anak na babae ni Baron Crane, kaya pumayag din siya. Kalaunan, nang mag-isa na lang siya kasama si Yoki, inamin ni Seika na hindi siya nasasabik na umuwi dahil may ibang naghihintay din doon, isang taong talagang mahalaga. Kalaunan, pagdating nila, sinalubong sila ng ama ni Seika at ng kanyang nakatatandang kapatid na si Raph. Ipinakilala ni Seika ang kanyang sariling grupo, at sa wakas ay muling nakipagkita si Yefa sa kanyang ama na si Edison. Naputol ang kanilang muling pagsasama nang biglang sumulpat si Glay mula sa kawalan, dala-dala pa rin ang emosyonal na pinsala mula sa pagkawala ng kanyang pwesto sa akademya kay Seika. Ngunit ginulat ni Glay ang lahat sa pamamagitan ng pagpapasalamat kay Seika dahil ang pagkawala ng pwestong iyon ang nagtulak sa kanya na sumali sa hukbo, na kahit papaano ay mas naging maayos para sa kanya. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin niya nakalimutan ang kahihiyan, kaya humingi siya ng tunggalian kay Seika. Determinado si Amyo na mabawi ang kanyang kapangyarihan, tinanong si Yefa ni Amyo kung ito ba ang walang silbing delinkwenteng nang aapi sa kanila, at nang yumo ito, agad siyang nakipaglaban kay Glay mismo. Pumayag si Seika na makipagduel kay Glay kung matatalo niya si Amyo, na nagpapakita na mayroon siyang buong tiwala sa kanya. Inihayag ni Seika na walang mahika na gagamitin sa laban na ito, at dahil doon, nagsimula ang laban. Agresibo na umatake si Amyo habang sinusubukan ni Glay na sabayan siya at biglang nadulas, na nagbigay kay Amyo ng perpektong pagkakataon na tapusin ito ng mabilis. Nang papasok na siya para ilagay siya sa dapat niyang pwesto, may nakita siyang kakaiba, pagkatapos ay agad siyang dinasarmahan. Inakusahan siya ni Amyo ng pandaraya sa pamamagitan ng paggamit ng mahika, ngunit sinabi ni Glay sa kanya na hindi naman talaga siya nagcast ng kahit ano, ibig sabihin ay nagpanggap lang siya at nalampasan ang kanyang pag-iisip. Pagkatapos ay hiniling ni Glay na labanan si Seika ng direkta, sinusubukan pa ring ibalik ang kanyang karangalan sa pamilya. Ngunit bago pa man magsimula ang laban, biglang nagpakita si Prinsesa Felisa at agad na pinahinto ang lahat. At talagang nakinig si Glay nang hindi nakikipagtalo, na ikinagulat ni Seika dahil hindi ito pangkaraniwan para sa kanya. Pinakilala siya ni Glay bilang si Prinsesa Felisa, ang banal na prinsesa, at nagulat ang lahat dahil ang pagpapakita ng maharlika ng ganito ay hindi normal. Habang papasok sila, tinanong ni Yoki kung ano ang ibig sabihin ng isang banal na prinsesa dahil ang titulo ay parang galing mismo sa isang fantasy game. Ipinaliwanag ni Seika na hindi ito isang opisyal na titulo, ngunit ipinanganak siya mula sa parehong emperador at isang priestess, ibig sabihin ay taglay niya ang parehong maharlika at sagradong dugo, na halos nanalo sa loterya ng kapanganakan ng hindi man lang sinusubukan. Nagtataka si Amyo kung bakit may isang taong tulad niya na pupunta rito, at naging malinaw na ang prinsesa ay gustong makilala si Seika. Hiniling niya sa kanila na maging mga banal na kabalyero niya, at idinagdag na plano niyang manatili ng ilang araw, kaya gusto niyang samahan nila siya pabalik sa kabisera pagkatapos. Pagkaalis niya, sinimulang tanungin ni Amyo si Seika, halatang naghihinala kung paano niya nalaman na darating ang prinsesa na parang may mahiwagang bowl ang kristal. Kalaunan, sabay silang naghapunan. At habang nag-uusap sila, nag-flashback ang tatay ni Seika kung saan siya nasa library niya, at hiniling niya kay Edison na magsalita ng malaya dahil walang ibang tao sa paligid. Tinanong niya kung nababahala ba siya tungkol sa pagpapadala kay Yefa sa akademya. At inamin ni Edison na hindi siya galit sa akademya mismo, ngunit kinasusuklaman niya na ang kanyang anak na babae ay naglilingkod kay Seika dahil nakikita niyang nakakatakot si Seika at malamang na magsimula ng isang harem. Ipinagtanggol siya ng kanyang ama, na sinasabing maayos naman ang kanyang ginagawa sa akademya.
Sa kasalukuyan, pinuri siya ng ama ni Seika sa paghawak sa sitwasyon sa Asteria, at sinabihan siya ng kanyang ina na mas madalas na sumulat sa bahay, na ikinagulat ni Seika dahil ginugol niya ang buong buhay niya sa pag-arte na parang hindi siya nakikita at ngayon ay biglang naalala na mayroon siya. Nang gabing iyon, binisita ni Amyo si Seika sa kanyang silid dahil gusto lang nitong gumugol ng oras kasama siya, at tinanong niya kung ano ang plano nitong gawin pagkatapos ng graduation. Ikinwento niya ang pagbabalik sa pagiging isang adventurer dahil malinaw na hindi niya hilig ang umupo ng tahimik, at naalala ni Seika ang oras na magkasama silang nakulong sa piitan ng mangako siyang sumama sa kanya sa pakikipagsapalaran. Hindi tulad ng karamihan sa mga taong nangangako at agad na nakakalimutan, plano talaga niyang tuparin ang pangako, na nagpa siya na maging isang adventurer din siya. Nagulat si Amyo na sineryoso niya ito, ngunit masaya siya dahil alam niyang mananatili silang magkasama. Kinabukasan, inilibot ni Seika si Felisa sa bayan habang ipinapaalala sa kanya ni Glay na iniwan nila ang mga nakaraang gabi, ibig sabihin ay responsibilidad na nila ngayon na protektahan ang literal na Maharlika. Hinawakan ni Felisa ang kamay niya para hindi ito maliga, at agad silang naglakad sa palengke, na nakakuha ng atensyon dahil ang isang prinsesang naglalakad ng casual ay isang bagay na hindi nakikita ng mga tao araw-araw. Sinubukan nila ang iba't ibang pagkain, ngunit naantala ang kanilang mapayapang paglalakbay nang mahulog ang isang higanteng troso mula sa isang kalapit na construction site. Agad na sinira ito ni Glay gamit ang mahika. Habang lumilikha si Amyo ng kalasag na golem upang protektahan si Seika at ang prinsesa mula sa mga nahuhulog na troso, nagpasalamat si Seika sa kanila, ngunit na si Felisa dahil hindi niya ipinakita ang kanyang kahangahangang kapangyarihan sa pangunahing tauhan. Kalaunan, binilhan siya ni Seika ng isang maliit na scarf at tinulungan siyang isuot ito, at nang magtaka siya kung ano ang hitsura niya, lumikha siya ng isang mahiwagang salamin para sa kanya. Sinabi sa kanya ni Glay na lagi siyang gumagamit ng kakaibang mahika, ngunit gustong-gusto ni Felisa ang kilos na iyon. Kinabukasan, naglibot ang prinsesa at hinahanap si Seika na parang isang maharlikang laro ng tagwan, ngunit ginamit ni Seika ang kanyang mga anteng-anteng upang tuluyan siyang iwasan dahil allergic siya sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Tinanong ni Yoki kung paano gumagana ang kakayahan ng prinsesa na makakita sa hinaharap dahil halos kapareho ito ng kanyang kakayahan sa panghuhula, at ipinaliwanag ni Seika na limitado lang ang panghuhula dahil gumagamit lamang ito ng mga pahiwatig at kagamitan upang mahulaan ang mga posibleng resulta, ibig sabihin ay mas katulad ito ng edukadong panghuhula. Ngunit ibang-iba ang kakayahan ng prinsesa dahil direktang nakikita niya ang mga bagay-bagay nang hindi umaasa sa kahit ano, na siyang dahilan kung bakit mas mapanganib ito. Habang naglalakad, dumaan si Amyo, at biglang sumulpat si Seika mula sa mga palumpong at ginulat siya na parang isang nakakatakot na kalokohan na prank. Isiniwalat niya na natalo na naman siya kay Glay, na ikinalito ni Seika dahil kung tutuusin ay madali niya itong matatalo, ibig sabihin ay malinaw na nag-level up na si Glay habang siya ay natigil sa parehong lugar. Sinabi niya na ang prinsesa ay nakaupong mag-isa sa paglalaro ng chess, na lalong nagpalungkot sa kanya, kaya nagpa siya si Seika na sumama sa kanya dahil sa kuryosidad. Lumalabas na walang ibang gustong makipaglaro sa kanya, kaya tinanong niya kung marunong itong maglaro, at minamaliit ni Seika ang sarili sa pagsasabing baguhan pa lamang siya. Binigyan siya ng prinsesa ng handicap at tinanggal ang lahat ng kanyang pangunahing pyesa, naiwan lamang ang mga pawn, na halos ni-nerf ang sarili para lang maging patas ang lahat. Inakala ni Seika na magiging madali ang laban, ngunit bigla niyang pinaganda ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng taya, na sinasabing ang mananalo ay maaaring humiling ng kahit ano mula sa natalo. Tiniyak niya sa kanya na maaari siyang tumanggi kung samobra ang kahilingan, kaya pumayag siya at nagsimula silang maglaro. Habang naglalaro sila, tinanong siya nito kung ano sa tingin niya ang pinakamalakas na pyesa, at sa halip na ibigay ang malinaw na sagot, sinabi nito na ang mga manlalaro mismo ang pinakamalakas dahil hindi lamang nila kontrolado ang mga sundalo kundi pati na rin ang mga hari, at idinagdag na ang mga politikong hindi mapapaslang ang pinakamakapangyarihan. Sumang-ayon ang prinsesa ngunit pinalawig pa niya ito, ipinaliwanag na iniisip ng karamihan na ang hari or mga Dragon Knight ang pinakamalakas, ngunit naniniwala ito na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa mga wala sa board, ibig sabihin ay ang mga normal na taong naninirahan sa bansa. Ipinaliwanag niya na hindi siya kailanman sinuportahan ng hari or mga kabalyero,
kaya nakuha niya ang suporta ng masa, na nagtitiwala sa kanilang maharlika na itaguyod siya. Napagtanto ni Seika na ang kumpiyansang ito ay malamang na nagmula sa kanyang pananaw, at nagulat siya na alam nito ang tungkol dito. Nang tanungin siya kung sinabi sa kanya ni Glay, kinumpirma niya at sinabi niya sa kanya na nagpapasalamat siya kay Glay, at idinagdag na alam niya ang dahilan kung bakit siya binigyan ng kapangyarihang ito, at determinado siyang gamitin ito ng maayos. Nang makitang matatalo pa rin siya, maagang nagbitiw si Seika, at nilinaw ng prinsesa na hindi niya kailanman gagamitin ang kanyang foresight para gawing hindi patas ang laro. Inamin ng prinsesa na gusto niya ang suporta nito, malinaw na nakikita ang halaga nito, at agad na tinanong ni Seika ang tunay niyang intensyon dahil alam niyang ang pakikisangkot dito ay tiyak na magdudulot ng problema. Sinabi niya rito na gusto niyang magligtas ng isang tao, pagkatapos ay inilarawan ng isang pangitain ng mga kabataang naglalaro malapit sa isang malaking butas nang hindi ito napapansin, ibig sabihin ay kalaunan ay mahuhulog sila habang nabubuhay ng normal, at gusto niyang pigilan iyon na mangyari. Inamin niya na hindi niya maipaliwanag ng malinaw ang lahat dahil ang labis na pagbubunyag ay maaaring magpabago sa hinaharap mismo, ngunit kahit na ganoon, pumayag si Seika na tumulong sa anumang paraan na kaya niya. Di nagtagal, oras na para bumalik sa kabisera, at dumating si Raph para magpaalam sa kanila na parang isang maaasahang nakatatandang kapatid. Nagreklamo si Mabil tungkol sa pag-alis dahil nagsimula pa lamang siyang masiyahan sa kanyang mapayapang bakasyon, ngunit ipinaalala ni Seika sa kanya na mayroon siyang mga pag-aaral na babalikan. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay, at sumakay si Seika sa parehong karwahe kasama si Glay at ang prinsesa dahil ito ang pinakamatatag. Nakakagulat kay Glay na may mga kahinaan pa nga si Seika, malamang inaasahan niyang perpekto siya sa lahat ng bagay. Habang binabantayan ni Seika ang caravan, biglang may sumabog na tumama sa isa sa mga karwahe, ngunit isa pala itong patibong, ibig sabihin ay malinaw na may maingat na nagplano ng pag-ataking ito sa halip na umakto na parang mga talunan. Matapos lumabas si Seika at makita ang mga bandidong nakapalibot sa kanila, inutusan ng pinuno ng bandidong lalaki ang kanyang mga tauhan na magpaputok ng mga palaso kay Seika, marahil ay iniisip na isa lamang itong marupok na salamangkero. Ngunit agad na lumikha si Seika ng isang magnetic cloud na madaling pumipigil sa bawat palaso, na nagmumukhang walang saysay ang kanilang mga palaso. Pagkatapos ay sinubukan ng mga bandidong gumamit ng mahika sa lupa, ngunit hinaranggan ni Seika ang lahat gamit ang kanyang harang na parang pinapaalis niya ang mga langaw. Nagsimulang lumaban ng maayos si Glay at ang mga kabalyero habang hinihiling ng prinsesa na mahuli ng buhay ang mga bandido, kaya ginamit ni Seika ang kanyang mga baging upang dakpin ang bawat bandido ng sabay-sabay, na agad na nagtapos sa laban. Pagkatapos, nagtataka ang lahat kung bakit inatake pa ng mga bandido ang isang mahigpit na binabantayang convoy gayong walang saysay ang plano maliban na lang kung sila ay desperado na talunan. Nagpasalamat ang prinsesa kay Seika sa pagtulong, at nang tanungin niya kung alam niya kung sino ang nagpadala sa kanila, isiniwalat niya na napakarami niyang operasyon, kaya hindi niya ito mapilit. Dagdag pa niya na inaasahan na niya ang pag-ataking ito at naghanda ng mga ekstrang karwahe upang ihatid ang mga nahuling bandido pabalik para sa pagtatanong. Muling ginamit ang kanyang foresight, nag-alala si Seika tungkol sa panganib na mapanatili silang buhay, ngunit sinabi niya sa kanya na ang mga bandido ay naghihintay ng mga karagdagang tauhan na hindi darating, na nangangahulugang natalo sila nang hindi nila namamalayan. Kalaunan, sa wakas ay nakarating sila sa kabisera ng magkakahiwalay, at muli niya silang pinasalamatan, ipinaalala kay Seika na lagi siyang nasa kanyang panig. Sa ibang lugar, patuloy na gumagalaw ang mga demonyo patungo sa kabisera na may isang layunin sa isip, ang tapusin ang bayani. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Seika sa akademya at sinabihan na kailangan niyang kumatawan sa mga estudyante, na tinanggap naman niya. Gayunpaman, habang palabas siya, tinanong ni Yoki kung matalino ba ang ginawa niya dahil ang buong plano niya ay ang maging puppet master na nagtatrabaho sa likod ng mga anino. Sinabi ni Seika na plano niya talagang kumilos na parang isang ordinaryong estudyante na nagsisikap na umunlad tulad ng iba. Ito ay magpapakita sa kanya na hindi gaanong kainahinala, ngunit nag-aalala pa rin si Yoki na baka mabunyag ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sinabi ni Seika na hindi ito dapat ipag-alala, dahil madali niyang haharapin ang anumang problema nang hindi nakakakuha ng atensyon sa kanyang sarili. Nang sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaiba at sinabihan si Yoki na lumapit sa kanya.
Kasabay nito, nagpakita ang mga demonyo ni Zirem sa mga pader ng lungsod para sa kanilang misyon. Matapos tumingin ng mabuti sa paligid, hindi siya mapakali at nagtaka kung bakit siya nag-aalala kung isang maliit na babae lang ang kailangan nilang tapusin. Mabilis niyang binaliwala ang pag-aalalang ito at tiniyak sa iba na magiging maayos ang misyon, dahil kailangan lang nilang tipunin ang lahat ng mga estudyante para sa isang mabilis na pagpaslang. Nang may teleport niya sila papasok sa akademya, isang makapal na hamog ang bumalot sa lahat, ngunit walang nag-alarma dahil inakala nilang panahon lamang ang dahilan. Gayunpaman, agad na nakita ni Mabil si Madirov at likas na nalaman niyang isa itong banta, kaya umatake siya. Nakaligtas ang baliw na uhaw sa dugo sa kanyang mga pag-atake at napagtanto na napakagaling niya, kaya pinuri niya ito. Matapos mawala ang kanyang palakol, naghagis siya ng mga kutsilyong may mahika na gumapos sa kanya, ngunit nakawala pa rin si Madirov. Muling sinubukan ni Mabil na gamitin ang kanyang mga kutsilyo laban sa kanya, ngunit hinaranggan sila ni Madirov at inatake siya. Gayunpaman, nang hamupa ang alikabok, tila nawala si Mabil. Ilang sandali pa, napansin ng lahat ng mga demonyo na nasa maling lugar sila, kasama ang mga Shikigami sa lugar ng kanilang mga target. Habang sinusubukan nilang alamin kung ano ang nangyari, nagpakita si Seika sa isang magic circle. Instinctively na sinuri ni Zirem ang kanyang mga kakayahan at nagulat sa kanyang nakita. Sinabi ni Seika kay Madirov na siya lang ang nakalaban sa isang totoong tao, dahil ang lahat ng iba pa ay kanyang mga Shikigami. Dahil dito, napukaw ang galit ni Madirov at hinamon siya sa isang tunggalian, ngunit biglang bumagsak ang kanyang ulo na parang bola ng bowling. Nakita ito ni Helaria at naisip na magandang ideya na gamitin ang kanyang evil eye kay Seika. Sinubukan siyang pigilan ni Zirem, ngunit huli na ang lahat, nang ipatawag ni Seika ang isang puting ahas na pumihil sa kanyang puso sa isang sulyap. Sinubukan din ni Lonnie na maging pangunahing tauhan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahang magpaamo sa ahas, ngunit habang sinusubukan niyang tumakas para kay Zirem, kinain siya ng ahas na parang piniritong kuneho. Dahil dito, sa wakas ay napagtanto ni Zirem na wala silang pagkakataong manalo, kaya sinabihan niya si Ganas na tumakbo pa uwi at sabihin sa lahat na ang Demon King ay muling isinilang at kumakampi siya sa mga tao. Sinubukan din ni Ganas na patakbuhin siya, ngunit sinabi ni Zirem na hindi sila makalabas ng buhay bago nagpakawala ng sunod-sunod na pinakamalakas niyang spell upang pigilan ang isa sa pinakamahinang atake ni Seika. Ilang minuto ang lumipas, nakarating si Ganas sa kakahuyan na may mga paso sa buong katawan, kaya sinubukan niyang huminga, ngunit nakakita lamang ng bigla ang hiwa sa kanyang katawan. Lumabas na napirmahan na ni Seika ang lahat ng kanilang death certificate bago pa man siya dumating. Sa unang pagkakataon, inamin ni Yoki na labis siyang natatakot sa kanya dahil hindi niya kailangan ng mga spell para makapaglabas ng ganoong kalaking mahika. Nang sumagot si Seika na parang wala lang ito, dumating si Mabil at tinanong kung nakita niya ang mga assassin na kinakalaban niya. Napagtanto ni Seika na ang kanyang spell para ilayo ang mga tao ay hindi gumana sa kanya dahil matagal na siyang nahuhumaling sa pagkatalo kay Madirov. Pagkatapos ay sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil naayos na ito, at nang tanungin niya ito kung siya nga ba ang taong iyon, sinabihan niya itong ilihim ito. Ilang minuto ang lumipas, sumama siya sa iba pang miyembro ng grupo sa bulwagan ng bangkit upang pag-usapan ang talumpati ni Amyo. Bigla na lang, isang grupo ng mga kabalyero ang sumugod at naghahangad na makita si Amyo. Nang magpakilala na siya, sinabi ng nangungunang kabalyero na siya ay ikukulong dahil sa pag-alis ng isang demonyong sugo. Nalilito, tinanong ni Amyo kung ano ba ang kanilang pinag-uusapan, ngunit mabilis nila siyang sinunggaban. Sinubukan ni Yefa at Mabil na labanan ang mga kabalyero, ngunit sinabihan sila ni Seika na tumigil dahil si Amyo ay palalayain sa sandaling mapatunayan nila ang kanyang kawalang kasalanan. Nabaliw ang mga gwardya dahil dito, kaya sinubukan nilang arestuhin si Seika dahil sa pag-uusap, ngunit sinabihan sila ng nangungunang kabalyero na tumigil dahil lahat ng nasa akademya ay anak ng isang respetadong maharlika. Dahil doon, umalis sila kasama si Amyo, at agad na iniulat ni Seika ang nangyari sa punong guro. Ipinaliwanag niya na nangyari ang lahat dahil si Amyo lamang ang sa tingin nila ay maaaring pumihil sa pag-atake ng demonyo. Tiniyak niya sa kanya na ginagawa niya ang lahat sa kanyang makakaya upang palayain si Amyo.
Ngunit biglang nagdilim ang isip ni Seika at nagtanong kung sapat na ba ang kanyang mga pagsisikap upang mailigtas si Amyo bago siya tuluyang mapaslang ng kanyang mga kaaway. Nang makita ang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha, humingi ng tawad si Seika sa pagiging prangka at lumabas upang salubungin sina Mabil at Yefa. Pareho rin silang desperado para sa mga sagot, ngunit mahinahong sinabi ni Seika na wala silang dapat ipag-alala dahil ang punong guro ay nagsisikap upang palayain si Amyo. Gulat na gulat, pareho silang nagtanong kung balak ba niyang manahimik at umasa na maibabalik nila ng ligtas si Amyo, ngunit iginiit ni Seika na magiging maayos din ang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, tumungo siya sa kakahuyan at tinawag ang Ms. Uchi, na sinubukang tumakas muli. Sa pagkakataong ito, inutusan siya ni Seika na bumalik, ngunit sa sandaling bumalik siya, humingi ng pahintulot si Yoki na magsalita bago sinabing dapat niyang kalimutan si Amyo kung gusto talaga niyang maiwasan ang pag-ulit ng kanyang nakaraang buhay. Dahil sa kuryosidad, sinabihan siya ni Seika na magpatuloy, kaya ipinaliwanag niya kung paano ang pagtatangkang palayain si Amyo ay malinaw na maglalagay sa kanya sa spotlight na sinusubukan niyang iwasan. Kakalabanin din niya ang imperyo, na siyang magiging dahilan upang maging kaaway siya. Ngunit nagsawa si Seika sa pagsasalita nito at sinabihan siyang bumalik sa pagtakip ng kanyang mukha. Habang patungo sila sa bilangguan ng imperyo, napaisip si Amyo kung makikita pa ba niya muli ang kanyang mga kaibigan bago makakita ng isang pamilyar na mukha. Ilang sandali pa, narating ni Seika ang himpapawid ng bilangguan, kaya ginamit niya ang kanyang Shikigami upang i-map ang buong pasilidad bago gamitin ang mga ito bilang hagdanan para makababa. Matapos niyang kutsain ang mahinang seguridad sa himpapawid, nakita siya ng isang gwardya at agad na nagpatunog ng alarma. Sa loob ng ilang segundo, napalibutan si Seika, ngunit habang pinapana ng mga archer ang kanilang mga palaso, ikinalat niya sila ng malakas gamit ang hangin. Nang sinubukan nilang umatake muli, ginawa niyang mga bato ang kanyang Shikigami upang durugan sila. Dahil doon, tumungo siya sa mas malalim na bahagi ng pasilidad, ngunit nagpakita ang isa pang grupo ng mga kabalyero, kaya tinawag niya ang isang sikutikong Ayashiki na hinihiwa ang kanilang mga katawan na parang mantikilya. Sumali rin si Seika sa kasiyahan sa pamamagitan ng pagsunog sa mga sundalo gamit ang kanyang apoy hanggang sa wala nang matira. Nang sa wakas ay marating niya ang selda ni Amyo at tunawin ang mga rehas, nag-alala siya kung ano ang maaaring maging kahulugan nito para sa pamilya nito. Gayunpaman, wala itong pakialam kay Seika, kaya iginiit niya na bumalik ito sa akademya upang makahanap siya ng mas mahusay na paraan upang mabawi ang kanyang kalayaan. Iyon ay hanggang sa sinabi ni Seika na plano nilang tapusin siya dahil sa kapangyarihang taglay nito. Nang itanong ni Amyo kung ano ang pinag-uusapan niya, may naramdaman siyang isang tao at inatake, ngunit si Glay lang pala iyon. Nang tanungin ni Glay kung ano ang ginagawa niya, tinanong ni Seika kung gusto niya ulit ang tunggalian na iyon, ngunit dumating si Felisa upang pigilan ang anumang pagdanak ng dugo. Pagkatapos ay hiniling ni Seika na malaman ang katotohanan tungkol sa kanilang mga plano para kay Amyo, kaya sinimulan ni Felisa sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano ang pagiging bayani ay ginagawang mas malaking banta siya kaysa sa kanyang inaakala. Noong una, nasa sabik ang lahat na marinig na ang bayani ay malamang na muling isinilang, ngunit sa paglipas ng panahon, naging malinaw na ang presensya ng bayani ay nangangahulugan na darating ang digmaan. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na nagpadala ang mga demonyo ng mga asasin, dahil sinusubukan din nilang iwasan ang digmaan. Ang patuloy na pag-iral ni Amyo ay maaaring magdulot ng digmaan anumang oras, kaya mas gugustuhin ng ilang tao sa imperyo na tapusin siya ng palihim. Alam na ni Seika ang lahat ng ito, kaya tinanong niya kung seryoso ba silang tatapusin siya sa buhay na hindi niya pinili. Sinabi ni Felisa sa kanya na hindi pa nakakamit ni Amyo ang kanyang tunay na kapangyarihan dahil patuloy niya itong pinoprotektahan mula sa mga makapangyarihang kalaban na ipinadala upang salakayin siya. Nang magmakaawa siya na umalis at nangako na ibabalik si Amyo sa Akademya ng Ligtas, sinubukan ni Amyo na sabihin sa kanya kung paano siya sinamahan nina Felisa at Glay. Gayunpaman, sinabihan siya ni Seika na hayaan ito at sinabing hindi niya mapagkakatiwalaan si Felisa dahil ngayon lang siya naging kaibigan nila. Nalungkot si Felisa dito, ngunit inaasahan din niya ito, kaya sinabihan niya si Glay na tawagin ang mga kabalyerong naghihintay sa labas habang dinadala niya sina Seika at Amyo sa isang karwahe. Naghanda na siya para sa kanilang ligtas na paglipat sa lungsod ng Rogna.
Matapos magpasalamat kay Felisa, inalis ni Seika ang lahat ng pinsalang nagawa niya sa pasilidad at pinagaling din ang mga kabalyero. Gayunpaman, nagalit si Felisa dahil plano na niyang isisi sa isang demonyong kalaban ang pag-atake. Kalaunan ay tinanggap niya ang kilos at hinanggad ang kanilang kabutihan bago bumalik sa loob. Ilang sandali pa, sinubukan ni Amyo na pag-usapan ang ibig sabihin ng hakbang na ito para sa kanila, ngunit sinusubukan lamang ni Seika na alamin kung paano patakbuhin ang kinakalawang na karwaheng ito. Samantala, isang demonyo sa anino ni Felisa ang nagtanong kung sino iyon dahil nararamdaman niya ang kapangyarihan ni Seika. Nang sabihin ni Felisa na siya ang Demon King ng henerasyong ito, tinanong ng demonyo kung bakit niya tinutulungan ang bayani. Matapos sabihin na si Amyo ay kanyang matalik na kaibigan, idinagdag ni Felisa na tutulungan ni Seika ang sinuman, kahit na ilagay siya nito sa panganib.